welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3301-3320. Kabanata 3301. North Pavilion sa krisis. Matapos magpaalam kay Floyd, agad na sumugod si Gloria patungo sa West Pavilion. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isang piraso ng nakakagulat na impormasyon na nagsasabi na ang Three Sages ng North Pavilion ay nasugatan ng husto. Ang North Pavilion ay nasa bingit ng gumuho dahil maraming paksayon ang naghahanda upang salakayin ang North Pavilion. Bagamat sikreto kay Gerten ang impormasyon, nagawa pa rin itong marinig ni Gloria. Ang mga lalaking nasa ilalim ng kanyang kontrol ay sabik na ihatid sa kanya ang balita sa lalong madaling panahon. Nanlalaki ang mga mata ni Gloria, at bamulong siya sa sarili. Kung ang tatlong sage ng North Pavilion ay makumpirmang nasugatan, hindi may iwasang mahati ang North Pavilion. Kung tutuusin, mayaman at makapangyarihan ang North Pavilion. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng isang piraso nito? Kasabay nito, iniisip din ni Gloria ang mga susunod na mangyayari. Sa Ecclesiastic Order, ang Five Pavilion ay malalaking paksayon. Kung hahatiin nila ang North Pavilion, baka hindi sila direktang magpakita dahil sa kanilang ego. Gayunpaman, tiyak na maraming mapanlinlang na taktika ang gagamitin sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, ang iba pang apat na paksayon ay tiyak na hindi mang-aagaw ng isang piraso ng North Pavilion sa bukas. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isa pang balita na nagsasabing may mga tao na hindi na makapaghintay, at pumunta na sila para hamanin ang Three Sages of North Pavilion. Natural, kung kikilos sila, dapat na nilang gawin ito ngayon dahil nasugatan ang tatlong sage ng North Pavilion. Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon kapag gumaling na ang Three Sages of North Pavilion. Sa katunayan, kailangan nilang kumilos sa lalong madaling panahon at salakayin ang North Pavilion habang sila ay nagpapagaling pa. Bagamat sinabi ng mga taong iyon na gusto nilang hamanin sila, talagang sinusubukan nilang alamin kung nasugatan nga ang Three Sages of North Pavilion. Ang mga naghahaman ay pawang malalakas na individual ng Ecclesiastic Order dahil nilayon nilang sumalakay kaagad kapag nakuha na nila ang kumpirmasyon. Hindi sila handang mag-aksaya ng isang segundo pa. Samantala, isang komprontasyon ang nangyayari sa harap ng punong tanggapan sa North Pavilion. Sa likod ng amo ng North Pavilion, si Doran, nakatayo ang isang malaking pulutong ng mga manlalaban ng North Pavilion. Kaharap nila ang 12 ng mga challenger na dumating upang hamanin ang Three Sages of North Pavilion. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng master ng North Pavilion. May off. Bakit napakaraming tao ang dumating upang hamanin ang Three Sages of North Pavilion ng biglaan? Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga taong ito sa harap ko, karamihan sa kanila ay hindi kasing lakas ko. Kung makikita nila ang tatlong sage bago ito, naiihi na sana nila ang kanilang pantalon. Bakit sila dumating para hamanin tayo ngayon? Hindi kaya nalik ang impormasyon tungkol sa mga matatandang nasugatan? Gayunpaman, hindi ba ako lang ang nakakaalam na nasaktan sila? Paano nalaman ng iba ang tungkol dito? May napansin din akong malansa kamakailan. Ang bilang ng mga especially iya sa paligid ng North Pavilion ay dumami kamakailan. Para bang lahat sila ay nakabantay sa amin. At saka, bakit ba ang dalas ng lahat ng kaibigan ko sa mga araw na ito? Maging ang mga kaibigan ng matatanda ay bumisita. Parang lahat ng paksayon sa Ecclesiastic Order ay nakatutok sa North Pavilion. Hindi ba tayo dapat magkaisa at haharapin si Levi? Sa totoo lang, sa isang gabi lang, nagbago na ang lahat. Biglang tumutok ang lahat sa North Pavilion. Nag-aalinlangan ang master ng North Pavilion. May hindi tama. Anong nangyayari? Nalik ba ang impormasyon tungkol sa mga matatandang nasugatan? Parang ganon talaga. Sa sandaling iyon, ang kanyang nasasakupan ay tumakbo sa kanya at nagulat, "Guro, Nalaman na lang namin na may nagbebenta ng impormasyon sa Gerten na nagsasabi na ang aming tatlong matatanda ay nagdusa ng matinding pinsala.
Pumalakpak. Ang master ng North Pavilion ay nanginginig sa gulat dahil ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kulog. Bilang hinala, ang impormasyon ay nalik, kung hindi, hindi sana dumating ang mga taong ito. Sa sandaling iyon, malamig na nagsalita ang pinuno ng Divine Tiger Palace, palabasin ang tatlong sage ng North Pavilion ngayon. Nais silang hamanin ng Divine Tiger Palace. Same dito. Nais din silang hamanin ng Divine Eagle Palace. At tayo rin. Tulad natin. 12 ng mga tao ang nagpahayag na gusto nilang hamanin ang 3 Sages of North Pavilion. How dare you guys challenge our 3 elders? Kwalipikado ba kayo? Mas malakas ba kayo sa akin? Kung gusto mong hamanin ang mga matatanda natin, kailangan mo munang dumaan sa akin. Ang master ng North Pavilion ay malamig na tumawa at tinitigan ang mga naghahaman ng masama. Tumayo ka, Doran. Nandito kami para hamanin ang 3 Sages of North Pavilion. Wala itong kinalaman sa iyo. Ilabas mo ngayon ang tatlong marunong. Talaga, hilingin sa kanila na lumabas ngayon. Gusto namin silang hamanin. Maaaring ang tatlong sage ng North Pavilion ay masyadong natatakot na lumabas at harapin tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3302. Hinahamon ang mga matatanda. Haha. Kung ang tatlong sage ay kumilos ng napakaduwag, sila ay tunay na magiging isang katatawanan. Ang iba sa kanila ay gumawa ng katulad na nakakainsultong komento. Ang tuloy-tuloy na provokasyon ay nagpagalit sa master ng North Pavilion. Mukhang naghanda sila. Nandito sila para tingnan kung talagang nasugatan ang 3 Sages of North Pavilion. Kapag nakuha na nila ang kanilang sagot, tiyak na kikilos sila laban sa North Pavilion. Talagang sinusubok nila ang tubig, at ligtas na ipagpalagay na marami silang dalang tao. Bagamat nagtago sila, lahat sila ay pinagmamasdan ng mabuti ang sitwasyon. Kapag nakumpirma na nila na ang tatlong sage ng North Pavilion ay talagang nasugatan, papasukin nila ang kanilang mga tropa at jejebain ang North Pavilion. Kung ang tatlong sage ng North Pavilion ay malubhang nasugatan, ang North Pavilion ay magiging walang pagtatanggol. Nako! Walang paraan na kaya kung labanan silang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, marami lamang ang magagawa ng master ng North Pavilion para hawakan ang kuta. Sa harap ng napakahirap na sitwasyon, agad niyang sinabi, ang ating tatlong elder ay kasalukuyang nasa solitary training, kaya hindi nila matatanggap ang hamon mo. Gayunpaman, lahat ng tao dito ay maaaring hamanin ako sa halip. Sa katunayan, lahat ng nasa eksena ay binibigyang pansin din ang mga reaksyon ni Doran. Nais nilang makita kung siya ay magpapakita ng kaunting pahiwatig ng gulat at pagkabalisa. Mula doon, malalaman nila kung nasugatan nga ang 3 Sages of North Pavilion. Hahaha, tumawa ang pinuno ng Divine Tiger Palace at biglang nagsalita, solitary training. Ganoon ba? Hindi ba nila pinapagaling ang kanilang mga sarili pagkatapos na masugatan ng husto? Ano? Ang tatlong sage ng North Pavilion ay nasugatan. Iyon ay talagang hindi maiisip. Bulalas ng ilan sa karamihan. Sumagot ang pinuno ng Divine Tiger Palace, sila nga. Iniisip ko kung sino ang nakalaban ng 3 Sages of North Pavilion na nasugatan sila ng husto. Nangyari ba talaga yon? Akala ko nagtatago lang sa takot ang 3 Sages of North Pavilion. Hahaha, nasugatan na daw sila. Kung gayon, marahil, dapat nating tingnan kung ano ang kalagayan ng tatlong matatandang ito. Napatalon si Doran sa takot dahil ang gulo ay nasa abot tanaw. Tama sila, hindi lamang nasugatan ang tatlong sage ng North Pavilion, ngunit talagang nakaranas sila ng malubhang pinsala. Walang paraan na gumaling sila sa maikling panahon. Ang pinuno ng Divine Tiger Palace ay biglang tumitig kay Doran at nagtanong, tama ba ako, master ng North Pavilion? Ang iyong mga matatanda ay lubhang nasugatan, hindi ba? Kalokohan. Sino sa Ecclesiastic Order ang may kakayahang manakit sa ating tatlong matatanda? Ang aming tatlong matatanda ay nag-iisa sa pagsasanay, kaya't itigil ang paggawa ng mga kalokohang hula. Mamamatay kayong lahat kung magagalit ang ating mga matatanda. Ilan pang katulad na mga pahayag ang ginawa ng mga tao sa likod ng master ng North Pavilion dahil hindi nila alam ang tungkol sa 3 Sages of North Pavilion na nasugatan. Kaya naman, galit silang umatungal sa mga naghahaman.
Ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pang mga challenger ay nagulat nang marinig nila ang mga salitang iyon. Sa totoo lang, sino sa Ecclesiastic Order ang talagang malakas para saktan ang Three Sages of North Pavilion? Sapat na ang hirap na saktan ang isa sa kanila, lalo na ang saktan silang tatlo ng sabay-sabay. Wala silang maisip na sino mang may kakayahang saktan ang tatlong sage ng North Pavilion. Gayunpaman, binili namin ang impormasyon sa Gurten, kaya dapat ito ay totoo. Tsaka parang may tinatago ang North Pavilion sa ngayon. Kung hindi nasugatan ang Three Sages ng North Pavilion, inatake na tayo ng Master ng North Pavilion. Tiyak na parang may tinatago siya. Sinamantala ang sitwasyon, ang Master ng North Pavilion ay nagsalita, ito ay kalokohan. Nagtataka ako kung saan mo nakuha ang balita tungkol sa aming tatlong matatanda na nasugatan. Paano ito naging posible? Ang ating mga matatanda ay nag-iisa sa pagsasanay. Kung magalit sila, mamamatay kayong lahat. Pinandilatan ng Master ng North Pavilion ang mga naghahaman at nginisyan. Ang aming tatlong matatanda ay nag-iisa sa pagsasanay sa likod ng bundok. Kung sa tingin mo ay nasugatan sila, bakit hindi mo sila puntahan at hamanin sila doon? Hoy, maglinis ng landas para sa kanila at huwag hamarang sa kanilang daan. Dahil gusto nilang hamanin ang mga matatanda, ibibigay natin ang gusto nila. Sinabi ng Master ng North Pavilion sa mga manlalaban sa likod niya na magbukas ng malinaw na landas para sa mga naghahaman. Na-deactivate din niya ang Dragon Trapper Formation sa harap ng North Pavilion. Ito ay isang pormasayon na kinatatakutan ng marami. Bukod sa Three Sages of North Pavilion, ang lahat ay natakot sa Dragon Trapper Formation dahil kilala itong mabisyo. Gayunpaman, na-deactivate ng Master ng North Pavilion ang Dragon Trapper Formation. Sa puntong iyon, ang Master ng North Pavilion ay walang pagpipilian kundi ang gumamit ng ganoong matinding hakbang upang maiwasan ang mga humahamon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3303. Nalantad. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng call dahil pinaparinig siya ng mga challenger. Kung kaya kung magpanggap na wala akong tinatago, matatakot silang atakihin tayo. Tulad ng pinaghihinalaang, ang resulta ay hindi ka panipaniwala. Ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pa ay nataranta, at hindi nila alam kung paano magre-react. Ang Master ng North Pavilion ay mukhang napakalma. Hindi siya kumikilos na parang nasugatan ang tatlong sage. Bakit parang hindi siya apektado? Hindi lang siya naglinis ng landas para sa amin, ngunit na-deactivate din niya ang Dragon Trapper Formation. Bukod sa Three Sages of North Pavilion, ang formation na iyon ang tanging depensa nila. Matagal nang gustong salakayin ng mga naghahaman ang North Pavilion para tingnan ang Three Sages. Gayunpaman, masyado silang natakot sa Dragon Trapper Formation. Iyon lang ang dahilan kung bakit hindi pa sila kumikilos. Dahil na-deactivate ng Master ng North Pavilion ang formation, hindi ba't napaka-confident niya? Hindi kaya nasugatan ang Three Sages ng North Pavilion? Kung hindi, bakit kusang loob niyang i-deactivate ang Dragon Trapper Formation? Paano kung ang tatlong sage ay talagang nasa nag-iisang pagsasanay? Kung sasalakayin natin sila ngayon, hindi ba tayo mamamatay? Ang mga naghahaman ay hindi nagustuhan ang mga logro, kaya wala sa kanila ang nang-ahas na makipagsapalaran. Dahil akala nila mamamatay sila kapag hindi nasugatan ang tatlong sage, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na umakyat. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag ang Master ng North Pavilion. Sa katunayan, kinilabutan siya sa posibilidad ng pag-atake sa kanila ng mga challenger. Nagsusugal din siya. Kung mawala ito sa akin, lahat tayo ay mapapahamak. Gayunpaman, mas naging komportable siya nang makita niya ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pa na nag-aalangan tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Halika, naglinis na ako ng landas para sa inyo. Dahil hindi kayo naniniwala na sila ay nag-iisa sa pagsasanay, pumunta at hamanin sila. Ang Master ng North Pavilion ay nagpatuloy sa pag-provoke sa kanila. Nang marinig iyon, ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pa ay hindi nang ahas na kumilos. Patuloy silang nag-aalangan, at walang sino man sa kanila ang may lakas ng loob na humakbang. Binibigyan ko kayo ng 30 seconds. Pagkatapos nito, muli kong i-activate ang Dragon Trapper Formation. Sa oras na iyon,
Mawawala ang iyong pagkakataon. Sinimulan ng Master ng North Pavilion ang countdown. Hindi nagtagal, umabot na ito sa huling 10 segundo. 10, 9, ilang segundo pa ang lumipas. 2, 1. Sa huling segundo, lumitaw ang ilang maitim na figure at bumagsak sa North Pavilion na parang sinag ng liwanag. Dumaan sila sa Dragon Trapper Formation at dumiretso sa likod ng bundok, kung saan nag-iisa ang 3 sages na nagsasanay. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pa ay lubos na natigilan. Ang Master ng North Pavilion ay natulala rin dahil hindi niya nakita ang pagdating na iyon. Akala niya ay napigilan niya ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pa, ngunit hindi niya alam na may mga taong nagtatago pa sa ibang lugar. Ang mga taong iyon ay malamang na naghihintay sa lahat ng ito dahil natakot sila sa Dragon Trapper Formation. Di ba ginawan ko lang sila ng favor by deactivated the formation? Shitty. Napahamak na tayo, at kasalanan ko ang lahat. Nagalit ang Master ng North Pavilion dahil binigyan niya lang ng direktang access ang mga nanghihimasok. Tinamaan siya ng gulat, at agad siyang sumigaw, mabilis na buhayin ang Dragon Trapper Formation. North Pavilion, maghanda para sa labanan. Malalaman ng mga itim na figure na iyon na ang mga matatanda ay nasugatan. Dahil may kakayahan din sila gaya ko, tiyak na malalantad ang balita ng 3 Sages of North Pavilion na lubhang nasugatan. Ako dapat ang responsable para sa kaligtasan ng North Pavilion ngayon. Kailangang i-activate kaagad ng Master ng North Pavilion ang Dragon Trapper Formation. Noon, nakita na siya ng pinuno ng Divine Tiger Palace at ng iba pa. Niloko tayo ng Master ng North Pavilion. Totoong nasugatan ang 3 Sages of North Pavilion. Sisingilan. Pigilan silang i-activate ang Dragon Trapper Formation. Ang 3 Sage ng North Pavilion ay lubhang nasugatan. Guys, oras na nating sakupin at hatiin ang North Pavilion. Ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pa ay agad na naglunsad ng kanilang pag-atake. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga anino ang lumitaw mula sa kadiliman at umaakyat patungo sa North Pavilion. Dumating na rin ang oras na hinihintay nila. Pagkatapos ng lahat, gusto ng lahat ng isang piraso ng North Pavilion. Kaya naman, ang mga elite mula sa paligid ng North Pavilion ay nagpakitang lahat upang salakayin ang North Pavilion. Ipagtanggol. Ang Master ng North Pavilion ay nanguna sa pamamagitan ng halimbawa at tumayo sa harap ng kuta ng North Pavilion bilang unang linya ng depensa. Samantala, ang 7 hanggang 8 itim na figure ay dumaan sa kuta ng North Pavilion at nakarating sa lokasyon kung saan ang 3 sages ng North Pavilion ay nag-iisa sa pagsasanay. Desidido silang patayin ang 3 sage ng North Pavilion, kaya nagsimula na silang umatake kaagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3304. Si Levi ang tanging pag-asa. Nang malaman ng 3 Sages of North Pavilion na nalantad na sila, wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Bagamat nasugatan sila ng husto, kaya pa rin nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya naman, nagkaroon ng away sa pagitan nila at ng 7 hanggang 8 elite. Naturally, alam ng lahat na tiyak na sila ay nasugatan. Kung hindi, ang 7 hanggang 8 elite na iyon ay mabilis na napatay. Nang makuha ang kumpirmasyon, agad na nagpaputok ng signal flare ang mga mananakop na iyon para sabihin sa lahat na nasugatan ang 3 Sages of North Pavilion. Nakita ng mga naghahamon sa labas ng bulwagan ng North Pavilion ang signal na agad na sumiklab. Tuwang-tuwa ang pinuno ng Divine Tiger Palace at ang iba pa. Totoo naman. Ang 3 sage ng North Pavilion ay malubhang nasugatan. Sisingilan. Ito ang aming pinakamagandang pagkakataon para sakupin at hatiin ang North Pavilion. Huwag hayaan silang i-activate ang Dragon Trapper Formation. Ang lahat ay nasa ibabaw ng buwan at nagsimulang umatake sa North Pavilion. Habang kumakalat ang balita, parami ng parami ang mga tao na sumugod doon para kumuha ng isang piraso ng North Pavilion para sa kanilang sarili. Sa katunayan, kumalat na sa buong Ecclesiastic Order ang balita ng 3 Sages of North Pavilion na nasugatan. Ang mga elite ay nagmamadali patungo sa North Pavilion mula sa lahat ng dako. Sa sandaling iyon ang pinakamalaking suliraning naharap sa North Pavilion.
Silang lahat ay nag-iisa habang ang buong Ecclesiastic Order ay umaatake sa kanila. Sa sandaling dumating si Gloria sa West Pavilion, sinabi sa kanya na lahat ay umaatake sa North Pavilion. Ayaw naman maiwan ng West Pavilion, kaya malapit na rin silang maglunsad ng kanilang pag-atake matapos na tipunin ang kanilang mga tropa. Gayunpaman, lahat ng tropa ay nakabalat kayo upang walang makaalam na sila ay mula sa West Pavilion. Sabik si Gloria na makakuha din ng isang piraso ng North Pavilion, kaya sumama na rin siya sa tropa. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan siya sa lahat ng mga lalaking nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nais niyang mabilis nilang mahanap si Sonia at ang iba pa. Kailangan niyang makuha ang mga ito at tanungin sila tungkol sa espiritual na mga buto ni na Levi at Forlivia. Para sa kanya, ang mga espiritual na butong iyon ay mas mahalaga kaysa sa North Pavilion. Bagamat kadalasan ay tila si Gloria ay nagtatrabaho ng mag-isa, siya ay may daan-daang tao na naglilingkod sa kanya. Bukod dito, ang mga taong iyon ay nagtatago sa lahat ng iba pang mga paksayon. Samantala, si Sonia at ang tatlo pa ay nakabalik na sa North Pavilion. Pagdating nila doon, nakita agad nila ang North Pavilion na inaatake mula sa lahat ng direksyon. Nalaman na lang nilang nasugatan ang Three Sages of North Pavilion matapos magtanong-tanong. Ang lahat ng naroon ay nasa proseso na ng paghahati sa North Pavilion sa panahon ng matinding labanan. Ang North Pavilion ay tiyak na mapapahamak. Ano ang dapat nating gawin? Nagsimulang magpanik si Magnus at ang iba pa, at hindi nila alam ang gagawin. Nasa krisis ang North Pavilion, at walang tumulong sa kanila. Sa katunayan, ang mga tao sa loob ay hindi man lang makalabas doon para humingi ng tulong. Buti na lang at wala silang apat sa loob kaya nakahingi pa sila ng tulong. Oh yes, may Levi tayo. Naalala ni Sonia na nangako si Levi sa kanila, at sinabi niyang tutulungan niya sila minsan. Ito na ang pinakamagandang oras para tuparin niya ang kanyang pangako. Kung makukuha natin si Levi dito, baka malutas niya ito. Hoy, pwede nating hanapin si Levi. Kung narito siya, tiyak na malulutas niya ang kasalukuyang krisis. Nagningning ang mga mata ni Sonia nang maisip niya si Levi. Oo, Levi, may iligtas niya tayo. Sa kabutihang palad para sa amin, siya ay nangako sa amin. Agad na napaisip si Magnus at ang dalawa pa. Iyon lang ang pag-asa nila. Dahil ang tatlong sages ng North Pavilion ay malubhang nasugatan, ang North Pavilion ay walang alinlangan na nahaharap sa isang hindi pa nagagawang hamon. Hindi lamang sila tutulungan ng kanilang mga kaalyado, ngunit maaari pa nilang sipin sila habang sila ay nahulog. Kaya naman, alam nilang maaari lang silang humingi ng tulong kay Levi. Halika, tara na at humingi ng tulong kay Crown King. Mabilis, siya lang ang makakapagligtas sa atin ngayon. Agad namang tumakbo si Sonia at ang iba pa sa kabilang direksyon para hanapin si Levi para humingi ng tulong. Gayunpaman, hinaranggan sila ng isang grupo ng mga tao bago pa man sila makalayo. Ang grupo ng mga tao ay naglunsad ng kanilang pag-atake kay Sonia at sa iba pa nang walang anumang reserbasyon. Nagsimulang lumaban si Sonia at ang iba pa. Dapat nating ipaglaban ang ating paraan. Kung hindi, mapapahamak ang North Pavilion. Sonia, tatakpan ka namin para makaalis ka dito. Si Magnus at ang dalawa pa ang nagbigay ng takip para kay Sonia. Ang apat sa kanila ay medyo malakas, ngunit ang kanilang mga kaaway ay mas malakas. Noong una, kaya pa nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili para makaalis doon si Sonia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3305. Si Gloria na nagpapawi ng lahat ng pag-asa. Sa kanilang pagkadismaya, parami ng parami ang nakapansin sa kanila. Maya-maya, may mga taong lumalapit sa kanila mula sa kung saan-saan. Si Sonia at ang iba pa ay dahan-daang nabigla, at hindi na sila nakatiis pa. Sa sandaling iyon, halos imposible na silang makalusot. Subukan mo pa. Kailangan nating paalisin si Sonia dito para makakuha siya ng tulong. Si Magnus at ang dalawa pang lumaban na parang impyerno upang linawin ang landas para kay Sonia. Sa proseso, hindi nila inisip na masugatan ng husto. Kaya lang, nagawa nilang maglinis ng landas para kay Sonia, ngunit ang tatlong iyon ay nasugatan ng husto. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa nilang mailabas si Sonia doon. Sonia,
Tumakbo ka. Iwan mo na lang kami. Iligtas ang North Pavilion. Sigaw ni Magnus at ng dalawa pa. Mag-ingat kayo, mga pare. Walang magawa si Sonya kundi tumakas. Pagkaraan pa lang niya, may lumabas na figure at sinampal siya ng malakas sa mukha. Pinalipad si Sonya. Magnus at ang iba pang dalawa ay nagdusa ng parehong kapalaran at pinalipad din. Pagkatapos bumagsak sa lupa, sila ay nawasak. F***, nabigo kami. Inilabas ni Magnus at ng dalawa pa ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsuntok sa lupa. Ang lahat ng mga pagsisikap noon ay hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon, dahan-daang itinaas ni Sonya ang kanyang ulo at nakita si Gloria. Sinong mag-aakalang sa crucial time na ganito, si Gloria ang sumampal sa akin. Sinira ng babaeng ito ang pag-asa natin. Ikaw ba? Nakilala ni Sonya at ng iba pa si Gloria. Hindi ba ito ang babaeng nasa ilalim ng kanyang kontrol si Floyd? Sino ang hinahanap ninyo para iligtas ang North Pavilion? North Pavilion ay tapos na para sa. Dahil ang tatlong sage ay bumagsak, nangangahulugan iyon na ang North Pavilion ay tiyak na mapapahamak. Walang magbabago niyan. Hindi lang narito ang West Pavilion para lumaban, kundi narito rin ang mga taga-East Pavilion. Malamig na tumawa si Gloria. Kay ikaw. Gustong magprotesta ni Sonya at ng iba pa, ngunit wala silang magagawa. Tama si Gloria tungkol sa North Pavilion. Bukod dito, ang tanging pag-asa nilang matulungan si Levi ay naglaho. Medyo matagal na akong naghihintay sa inyo. Kunin mo sila. Utos ni Gloria. Walang nakapansin sa kanilang apat na nahuli dahil ang North Pavilion ay nasa isang krisis pagkatapos ng lahat. Fick. Kami ay ganap na F***. Nawalan na kami ng nag-iisang pagkakataon para tulungan kami ni Levi. Kasalanan lahat ito ni Gloria. Tunay ngang nakatakas si Sonya kung hindi dahil kay Gloria. Pagkatapos noon, napagtanto ni Sonya at ng iba pa na si Gloria ang may pagkana ng lahat. Yung mga elite na hamarang sa amin ay nagsisilbi rin sa kanya. Nabalitaan ko na pinag-uusapan niyo ako ng masama kay Floyd. Haharapin ko kayo saglit. Walang awa silang tinitigan ni Gloria. Si Sonya at ang iba ay hindi natakot doon. Sa halip, naabala sila sa katotohanang hindi sila makakuha ng tulong para sa North Pavilion. Wala silang pakialam kung mamatay man sila dahil ang gusto lang nila ay maligtas ang North Pavilion. Hindi lamang ang kanilang mga pamilya, kundi ang kanilang mga kapwa-alagad ay naroon pa rin. Gayunpaman, hindi sila makakuha ng tulong dahil nahuli sila ni Gloria. Ngayon, ang magagawa na lang natin ay ipaubaya ito sa tadhana. Marahil, ito ang kapalaran ng North Pavilion. Wala na tayong magagawa ngayon. Samantala, nakabalik na si Floyd sa base. Sa sandaling iyon, lahat ng naroon ay naghahanap ng mga mamamatay tao. Naghinala si Floyd nang makita niyang walang ginagawa si Levi. Logically, dapat kumilos si Master pagkatapos malaman ang mga pahiwatig tungkol sa mga mamamatay tao, hindi ba? Ano pa ang hinihintay niya? May isang bagay na malinaw na hindi tama. Nang magtatanong pa lang siya ay biglang tumayo si Levi at umalis sa base na may dalang ilang portrait. Upang hindi maalarma ang iba, gusto ni Levi na dumiretso sa North Pavilion at tanungin ang Three Sages. Kung hindi sila, walang sino man sa Ecclesiastic Order ang makakaalam nito. Mas madali sa ganitong paraan. Kung hahanapin ko sa publiko ang sagot, baka maalarma ko ang iba. Bagamat malakas sila ay bahagya pa rin silang tinatapakan. Kaya naman, hindi kayang maging pabaya ni Levi. Kailangan kong gawin ang mga bagay ng tahimik ngayon. Dahil alam ko kung nasaan ang Three Sages of North Pavilion, pumunta na lang ako at tanungin sila ng diretso. Si Levi ay hindi pumunta kanina dahil naghihintay siya ng makakabalik sa kanya tungkol sa lokasyon ng North Pavilion. Dahil nakuha ko na ang kanilang lokasyon, dapat na akong tumungo ngayon. Kaya lang, mag-isa si Levi na tumungo sa North Pavilion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3306. Nakakatakot na babae. Nagpunta si Floyd para itanong sa iba, saan pupunta si Master. Hindi ko alam. Napailing ang lahat. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Floyd. Dahil wala na si Master, dapat ko bang subukan ang espiritual na buto ni Evie? Katulad ni Gloria, curious din ako dyan.
Kung hindi umalis si Master, walang paraan na masusubok ko ito. Ngayon ang perpektong pagkakataon ko para gawin iyon. Tinuruan na siya ni Gloria kung paano subukan ang mga espiritual na buto. Hindi na kailangang sabihin, isinaalang-alang ni Gloria ang bagay sa isang komprehensibong paraan. Naisip niya ang lahat ng mga posibilidad. Naisip pa niya ang posibilidad na subukan ni Floyd ang mga espiritual na buto ng mag-isa. Kaya naman, itinuro na niya sa kanya kung paano gawin iyon kanina. Binigyan pa niya ito ng mga gamit na kailangan niya. Ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang subukan ito? Bagaman may ideya siyang gawin iyon, nag-alinlangan siya. Sa palagay ko ay hindi ko dapat subukan ang espiritual na buto ni Evie. Wala akong pakialam kung may makaalam nito dahil walang masama kung susubukan ko ang kanyang espiritual na buto. Gayunpaman, paano kung may mag-uugnay sa aking mga aksyon kay Gloria? Iisipin ng iba na may pagkana si Gloria laban kay Evie. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko hahayaang magkaroon ng masamang impresyon si Masters kay Gloria bago siya makita. Tsaka tinanong ko lang si Evie about her technique. Kung susubukan ko ang kanyang espiritual na buto ngayon, maghay-hinala siya sa akin. Hoy, Floyd, anong mali? Bakit ka nakatingin sa kawalan? Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Zoe. Nang marinig iyon, tumalon si Floyd sa takot. Sa kabutihang palad, hindi ko sinubukan ang espiritual na buto ni Evie. Nandito pa rin si Zoe. Okay lang ako, Zoe. Mabilis siyang tinalikuran ni Floyd. Dahil nawalan siya ng pagkakataon, kailangan niyang subukan sa ibang pagkakataon ang espiritual na buto ni Evie. Kasabay nito, dinala ni Gloria at ng kanyang mga tauhan si Sonia at ang iba pa sa isang lihim na base bago sila itinapon sa lupa. Sampal, sampal, sampal. Ilang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Gloria sa mukha ni Sonia. Dahil dito, napuno ng dugo ang kanyang mga pisngi habang nahati ang mga balat. Pumalakpak, thud, bang. Si Magnus at ang iba pa ay binugbog din, at lumala ang kanilang mga sugat. Ang laking bibig mo. Bakit mo ako sinisiraan? Bakit ka nagsalita ng kalokohan kay Floyd? B***** ka. Sampal. Sampal, sampal. Paulit-ulit na sinampal ni Gloria ang mukha ni Sonia. Gayunpaman, si Sonia ay nanatiling walang imak at tinitigan siya ng masama bilang tugon. Sa halip, napangiti pa siya ng mapanukso. Natatakot ka ba, Gloria? Natatakot ka ba na baka makita ka ni Floyd? Natatakot ka na baka malaman ni Levi kung sino ka talaga, hindi ba? Galit na galit si Gloria dahil nataman siya ng mga salitang iyon. Sa katunayan, natatakot siya na makita siya ni Floyd. Natatakot din siya na malaman ni Levi ang tungkol sa kanya. Natatawang sabi ni Sonia, inaamin ko na napakakaya mo dahil nakontrol mo na si Floyd. Gayunpaman, maaari mo bang hulaan kung ano ang sinabi namin kay Levi tungkol sa iyo? Gusto ni Sonia na mawalan ng katinoan si Gloria, kaya patuloy niya itong pinupukaw. Gayunpaman, siya ay nabigo sa lalong madaling panahon dahil hindi niya nakita ang ekspresyon ng mukha na gusto niya sa mukha ni Gloria. Sa halip, mukhang alam na alam ni Gloria ang nangyayari. Wala kayong sinabi kay Levi. Sigaw ni Gloria. Nabalisa si Sonia, at gusto niyang gantihan siya. Before she could say anything, Gloria added, "It's quite simple, really. Mababa kasi ang tingin niyo sa akin eh. Hindi kayo magsasawang pag-usapan ng isang kaiya-hiya at masamang babae na tulad ko. At saka, wala itong kinalaman sa inyo, kaya ano ang nasabi mo kay Levi? Kahit na ginawa mo, I bet you've just casually mentioned me. Sa madaling salita, wala sa iyo iyon. Hindi nyo naman babanggitin ang nakakadiri kong pangalan diba? Palagi kayong mataas at makapangyarihan, kaya bakit kayo magrereklamo sa kanya tungkol sa akin? Labis na namangha si Sonia at ang iba pa, at nakatitig lang sila kay Gloria na hindi makapaniwala. Nakakatakot ang babaeng ito. Noon lang nila napagtanto kung gaano siya kate-cut sa isang babae. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3307. No wonder, naramdaman kong paalalahanan mo si Floyd, kaya sinabi ko muna sa kanya ang tungkol dito. Kaya naman wala siyang pinaghihinalaan nang pumunta kayo sa kanya. Kung mayroon man, iniisip niya lang na sinusubukan ninyong maghasik ng discord sa pagitan natin.
Palagi ko kayong binabantayan at ang listahan ng Bone Master. Sinigurado kong magkakapatong sa iyo ang mga listahang ibinigay ko kay Floyd. Pinag-isipan silang lahat ni Gloria kaya nagulat at hindi nakapagsalita si Sonia at ang iba pa. Hindi nakakagulat na ang babaeng ito ay napakaganda. Talagang hindi siya ordinaryong tao. Hindi lang niya inisip ang lahat sa kanyang sarili, ngunit alam pa niya ang tungkol sa aming mga plano ng detalyado. Na-brainwash pa nga niya si Floyd noon dahil alam niyang pupuntahan namin siya. Tungkol naman sa listahan ng Bone Master. Ngayon ay malinaw na kung bakit magiging ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol si Floyd. Masyadong makapangyarihan ang babaeng ito. Walang sino man sa amin ang magkakaroon ng pagkakataon kung siya ay nagpasya na sundan kami. *man it. Kung sinabi natin ito kay Levi ng mas maaga, baka napigilan natin itong mangyari. Ngayon, ang tanging pag-asa para sa North Pavilion ay nahulog na sa mga kamay ng babaeng ito, at wala na tayong magagawa tungkol dito. Tapos na ang North Pavilion, at walang makakaligtas. Humagalpak ng tawa si Gloria habang nagpatuloy, walang magandang maidudulot ang pagsisisi sa inyo ngayon. Ayos lang sana kayo kung sinabi mo ito kay Levi ng mas maaga. Alam ni Sonia na sasabihin niya iyon. Bakit mo sila dinala dito, Gloria? Dapat may dahilan ka kung bakit mo ginawa iyon, tama ba? Well, ano ito? Ang ngiti sa mukha ni Gloria ay agad na napalitan ng isang nakakatakot na malungkot na ekspresyon, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nakamamatay na aura habang sinabi niya, gusto kong sabihin mo sa akin ng detalyado ang kani-kanilang antas ng ang mga espiritual na buto ni na Levi at Forlivia. Ibang-iba ang itsura niya sa taong kilala ni Floyd. Ha ha ha, alam kong itatanong mo yan. Sa kasamaang palad para sa iyo, hindi namin alam ang sagot. Masungit na bati ni Sonia sa kanya. Smack! Sinampal siya ng malakas ni Gloria sa mukha at sumigaw, *Turk ka. Alam kong kayo lang ang nakasubok ng kanilang mga espiritual na buto, kaya huwag ninyo akong bigyan ng kalokohan. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto kong malaman ngayon, o sisimulan kong patayin ang iyong mga kaibigan dito isa-isa. Ang sumunod nilang nalaman, bumunot si Gloria ng espada sa kanyang kaluban at sinaksak sa balikat si Magnus, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Tumigil ka, Gloria, sigaw ni Sonia na namumutla ang mukha. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto kong malaman, kung hindi, sasaksakin ko siya hanggang sa mamatay siya. Sigaw ni Gloria habang tinutusok si Magnus sa pangalawang pagkakataon. Spurt, sa sobrang takot ni Sonia, sumuko agad siya. Ikaw, okay, magsasalita ako, upang sabihin sa iyo ang totoo. Nagkakamali ka sa pag-target sa espiritual na buto ni Levi. Oh, at bakit ganoon? Curious na tanong ni Gloria. Dahil ang Levi's ay sadyang napakalakas, sa halip ay interesado siya sa espiritual na buto ni Forlivia. Kahit ganoon, curious pa rin siya kung bakit nasabi iyon ni Sonia. Ang lakas kasi ni Levi ay galing sa purong physic training. Ang kanyang espiritual na buto ay halos wala na. Sa kanilang buhay ay ganap na nasa mga kamay ni Gloria, hindi nang ahas si Sonia na maglihim sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Gloria na maniwala sa kanyang pahayag kahit kaunti. Imposible yan. Paanong wala siyang espiritual na buto? Walang paraan na ang isang tao ay makakakuha ng ganito kalakas sa pamamagitan ng purong pagsasanay sa pangangatawan lamang. Ginamit niya ang art of consumption nang manipulahin niya ang mga patak ng tsaa, hindi ba? Paano niya magagawa iyon nang walang espiritual na buto? Tumigil ka sa pagsisinungaling sa akin, *Turk ka. Sa pag-aakalang nagsisinungaling si Sonia sa kanya, nagalit si Gloria kaya sinaksak niya ulit si Magnus. Spurt, dahil sa kung gaano kalakas ang nakuha ni Levi, naging ganap na kahulugan kung bakit hindi siya naniwala sa sinabi ni Sonia. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang posibleng makarating sa antas ng lakas na iyon nang walang tulong ng isang espiritual na buto. Hindi, pakiusap, nagsasabi kami ng totoo. Talagang wala siyang espiritual na buto. Bulalas ni Sonia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3308. Malupit si Gloria. Nagsimula na ring magprotesta si Magnus at ang iba pa. Halika, Gloria. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay ngayon. Walang dahilan para magsinungaling kami sa iyo. Tama na yan.
Sinubukan ko ang espiritual na buto ni Levi, at talagang wala ito. Kahit na mayroon siyang isa, ito ay magiging pinakamasamang kalidad. Hindi man lang nito maabsorb ang espiritual na enerhiya, kaya't kasing ganda ng wala. Gayunpaman, masasabi ko na ang kanyang lakas ay nakukuha sa pamamagitan ng purong pagsasanay sa katawan. Nakakatawa ang katawan niya. Hindi pa ako nakakita ng sino mang may ganoong kalakas na katawan sa buong buhay ko. Maaaring siya ay ganap na walang pagtatanggol laban sa amin noong panahong iyon, ngunit hindi namin magagawang magkamot ng kanyang balat kung sinubukan namin siyang tambangan. Noong una ay hindi sila pinaniwalaan ni Gloria, ngunit naisip niya na wala silang dahilan para magsinungaling sa kanya kapag ang kanilang buhay ay nasa linya. Dahil ang Levi ay palaging isang anomalya, ang kakayahang magamit ang sining ng pagkonsumo ay isang teorya lamang na aking naisip. Posibleng lumakas talaga siya sa pamamagitan ng puro physic training lang. Pagdating sa purong pagsasanay sa pangangatawan, ang ecclesiastic order ang tanging nasa isip. Ang mga taong iyon ay mga praktikal na halimbawa ng kung ano ang maaaring makamit ng isang tao sa pamamagitan ng pagkuha ng purong pagsasanay sa pangangatawan sa sukdulan. Bagamat maaaring mahirap para sa isang tao na maniwala na naabot ni Levi ang antas ng lakas na ito sa pamamagitan ng purong pagsasanay sa pangangatawan, hindi rin ito ganap na imposible. Pagkatapos ng lahat, siya ay sapat na makapangyarihan upang magdulot ng banta sa ecclesiastic order. Dahil sa lahat ng mga kakaibang bagay na nangyari sa kanya, ang kawalan ng espiritual na buto ay hindi masyadong malabong. Dahil doon sa isip, tinanong ni Gloria, "Sige, maniniwala ako sa sinabi mo tungkol kay Levi na walang espiritual na buto. Paano ang kanyang anak na babae, kung gayon?" Iyon ang bahaging higit na ikinabahala ni Gloria dahil talagang gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa espiritual na buto ni Forlivia. Dahil ang pamamaraan ni Forlivia ay naging posible dahil sa kanyang espiritual na buto, alam ni Gloria na ang pagkuha nito ay magbibigay daan sa kanya upang maperpekto ang kanyang sariling pamamaraan at madagdagan ang kanyang lakas. Nag-iinit ang tingin sa kanyang mga mata sa pagbanggit ng espiritual na buto ni Forlivia. Iyan ay, si Sonia at ang iba ay nag-aalangan na sabihin ito dahil alam nila kung ano ang kanyang espiritual na buto. Ito ay isang lihim na itinago nila mula sa North Pavilion upang maiwasan ang ecclesiastic order na manghuli sa kanya. Dahil ang espiritual na buto ni Forlivia ay napakalakas, hindi man lang sila nang ahas na sabihin kay Levi ang buong katotohanan tungkol dito. Natakot sila na papatayin niya silang lahat sa pag-aakalang hinahabol nila ang kanyang anak, kaya sinabi lang nila sa kanya na si Forlivia ay makatuwirang makapangyarihan. Sa totoo lang, ang kanyang espiritual na buto ang pinakamakapangyarihang nakita nila. Hindi man lang maliit na sabihin na ang mga elemental na espiritual na buto ay walang halaga kumpara sa kanya. Noon nila napagtanto na hindi nila dapat sinubukan sina Levi at Forlivia para sa kanilang espiritual na mga buto. Ang pagkatuklas ng gayong mga lihim ay magdadala lamang sa kanila ng problema, at si Gloria na humahabol sa kanila ay isang pangunahing halimbawa nito. Bilang isang hindi kapani-paniwalang bisyo, tumanggi si Gloria na hayaan ang sino man na manguna sa kanya sa ganoong paraan. Kailangang siya ang may kontrol sa lahat ng oras, at gagawin niya ang lahat para matiyak ito. Spurt. Ang espada ay tumusok mismo sa lalamunan ni Magnus, na naging sanhi ng pag-spray ng dugo kung saan-saan kaagad. Napahawak si Magnus sa kanyang lalamunan at pinandilatan ng mata si Gloria na hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na papatayin siya nito ng ganoon lang. Nagulat din si Sonia at ang tatlo pa nang makitang pinatay siya ni Gloria nang walang paabi. Magnus, sigaw nila sa taas ng kanilang mga baga. Bawat isa sa kanila ay walang ibang hinanggad kundi punatin si Gloria. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto kong malaman, o papatayin ko rin sila. Pagbabante ni Gloria habang hawak ang espada sa leeg ni Kato at Ralph. Okay, magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Mangyaring huwag silang patayin. Sigaw ni Sonia sa nanginginig na boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3309. Lumalamon ng espiritual na buto. Bagamat labis na natakot si Sonia sa kalupitan ni Gloria, sinubukan pa rin niyang makipag-ayos sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman, ngunit kailangan mong palayain sila. Kung papatayin mo kaming tatlo,
hindi mo malalaman kung ano ang espiritual na buto ni Forlivia. Dahil nasaksihan ni Sonya ang pagkamatay ni Magnus, hindi kayang hayaan ni Kato at Ralph ang parehong kapalaran. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi si Gloria ang tipo na mabait sa mga negosasyon. Sa isang mabilis na paghindayog ng espada, pinutol niya ang kaliwang braso ni Kato sa kanyang balikat. Spurt, Emph. Pinakaayaw ko kapag sinusubukan ng mga tao na makipag-ayos sa akin. Akala mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa espiritual na buto ni Forlivia kung wala ang tulong mo? Hulaan nyo, makukuha ko rin ang impormasyong iyon sa pamamagitan ni Floyd. Ang pagkakaiba lang ay kailangan kong makabuo ng isang detalyadong pamamaraan para doon. Tumigil ka, please, itigil mo na ito. Nakikiusap ako sa iyo. Walang magawang sigaw ni Sonya. Masyadong malupit si Gloria. Hindi niya tayo bibigyan ng pagkakataon. Anumang pagtatangka sa pakikipag-ayos sa kanya ay magreresulta lamang sa karagdagang pagdanak ng dugo, at hindi ko kayang ipagsapalaran iyon. Huli na para iligtas si Magnus ngayon, pero may pagkakataon pa para mailigtas ko sina Kato at Ralph. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya si Sonya na sumama sa kanya at sinabing, ayon sa mga resulta ng aming mga pagsubok, ang espiritual na buto ni Forlivia ay mas malakas kaysa sa elemental na espiritual na mga buto. Sa katunayan, hindi isang labis na pahayag na sabihin na siya ay mas malakas kaysa sa ecclesiastic order. Nagningning ang mga mata ni Gloria nang marinig iyon. Sabihin mo pa, kailangan kong malaman ang mga detalye ng kanyang espiritual na buto. Siya urged sa kanya impatiently. Hindi pa namin nakita o narinig ang gayong espiritual na buto. Ito ay pagbubukas ng mata para sa amin at para sa iyo. Napakalakas ng kanyang espiritual na buto na ginagawa nitong parang laro ng bata ang mga elemental na espiritual na buto. Walang sino man sa amin ang makapaniwala sa aming mga mata nang una naming makita ito. Matapos itong pag-isipan, nakaisip ako ng isang nakagigimbal na teorya. Malaki ang posibilidad na ang espiritual na buto ni Forlivia ay ang nakalista sa sinaunang manual. Ito ay tinatawag na Devourer Spiritual Bone, at hindi pa ito natutuklasan. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, nilalamon ng espiritual na butong ito ang anuman at lahat, kabilang ang espiritual na enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Gloria nang marinig iyon. Tama siya. Iyan ang likas na katangian ng pamamaraan na inimbento mismo ni Forlivia. Kapag ginagamit ang art of consumption, hinihiram lang natin ang enerhiya mula sa ating kapaligiran bago ito ilabas. Si Forlivia, sa kabilang banda, ay ginagawa ang enerhiya na iyon sa kanyang sarili. Hindi lamang siya makakakonsumo ng espiritual na enerhiya, kundi pati na rin ang anumang bagay at lahat ng bagay sa mundo. Malinaw na sa akin ang lahat. Tiyak na angkop na pangalan ang tagalamon na espiritual na buto, para sa isang bagay na napakalakas. Habang ang iba ay sumisipsip, siya ay lumalamon. Kung iyon ang kaso, kung gayon ay magiging perpektong kahulugan para sa kanyang espiritual na buto na maging isang lumalamon na espiritual na buto. Ang mga tuldok ay sa wakas ay konektado. Ipinagpatuloy ni Sonya ang kanyang paliwanag, dahil dito, nakakakuha siya ng espiritual na enerhiya ng daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa atin. Kung gagamitin niya ang buong potensyal ng kanyang espiritual na buto, maaari pa niyang makuha ang espiritual na enerhiya ng libu-libong beses na mas mabilis kaysa sa atin. Ganoon din sa kanyang pagsasanay sa paglilinang. Nakita ko siyang sumipsip ng mga bundok ng mapagkukunan sa isang kisap mata. Ang kanyang espiritual na buto ay walang alinlangan na ang pinakamalakas doon. Dahil ang kanyang sariling ginawa na diskarte ay ganap na napupunta dito, nagagawa niyang maglinang sa katawa-tawa na bilis. Ang pinakamalakas na ecclesiastic order ay wala kahit isang ikasampu ng kanyang kapangyarihan, yun lang. Kung gaano kalakas ang kanyang lumalamon na espiritual na buto. Akala ko ang mga bagay na iyon ay mga alamat lamang, ngunit ito ay talagang umiiral sa totoong buhay. Naging malinaw na si Sonya ay talagang natakot sa kapangyarihan ng espiritual na buto ni Forlivia. Laking gulat nilang lahat sa kanilang natuklasan na kinailangan ang bawat onsa ng lakas na mayroon sila para lamang itago ang kanilang mga emosyon kay Levi noon. Labis na nasasabik si Gloria pagkatapos marinig iyon. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Ang pamamaraan niyang iyon ay napakalakas, kaya ang pagkuha ng aking mga kamay sa kanyang espiritual na buto ay magpapalakas sa akin.
Dahil sa kung gaano siya kalakas, perpektong posible para sa kanya na malampasan ang Ecclesiastic Order. Dapat kong makuha ang kanyang espiritual na buto, anuman ang mangyari. Buti na lang nasa lugar na ang plano ko. Kung makukuha ko rin ang sinaunang banal na espada ni Levi, talagang hindi na ako magagapi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3310. Itinakda niya ang kanyang mga tanawin kay Levi. Hahaha. Iniangat ni Gloria ang kanyang ulo at tumawa na parang baliw. Nakakatakot ang itsura niya kaya kinilig si Sonya at ang iba nang makita siya. Paano nagagawa ng isang kaedad natin na maging sobrang nakakatakot? Ang kaalaman tungkol sa espiritual na buto ni Forlivia ay hindi makatutulong sa iyo. Hindi mo pa rin ito makukuha sa kanya. Sigaw ni Sonya. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Gloria nang marinig niya iyon, at natigilan siya nang maramdaman niya ang biglaang pagkaunawa. Talagang napakalaking problema iyan. Halos imposible para sa akin na makuha ang espiritual na butong iyon kasama si Levi. Kahit gaano ako katalino, ang problemang ito ay higit pa sa akin. Kailangan kong ilabas si Levi kapag nahanap na niya ang pumatay. Iyan lang ang paraan para makuha ko ang aking mga kamay sa espiritual na buto ni Forlivia. Kitang-kita ni Sonya sa ekspresyon ni Gloria na tumama sa ulo ang kanyang pahayag. Dahil natuwa siya na nakabawi siya, nagpatuloy si Sonya na may pag-iinis, gayon din, ang self-made technique ni Forlivia ay napupunta ng perpekto sa kanyang lumalamon na espiritual na buto. Sa lahat ng sinabi, sa tingin mo ba ay makukuha mo ito mula sa kanya? Kunin mo na, Gloria. Paano kung alam mo ang lahat tungkol sa espiritual na buto ni Forlivia? Hindi ito makakatulong dahil hindi mo ito makukuha sa kanya hanggat nandyan si Levi. Ganun ba? Sa kanilang pagtataka, sa halip ay sumilay si Gloria sa isang misteryosong ngiti. Ang susunod na bagay na alam nila, nagsimulang i-channel ni Gloria ang pamamaraan ni Forlivia at hinigop ang mga elemento sa paligid niya. Banal na shiti. Naubos niya ang lahat ng espiritual na enerhiya sa lugar sa isang iglap. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga ganitong tagumpay ay posible lamang kung 10,000 piling mandirigma ang nagtutulungan. Teka, hindi, nilalamon niya talaga lahat ng nasa paligid natin. Hindi ba self-created technique yan ni Forlivia? Paano nalaman ni Gloria ang pamamaraang ito? Oh, naiintindihan ko na. Dapat si Floyd. Dapat ay nakuha niya si Floyd para matutunan ang pamamaraan ni Forlivia. Wala naman talaga siyang hindi magagawa Mukhang minamaliit na naman namin siya. Pinagpawisan si Sonya at ang iba pa nang makita nila ang nangyayari. Kung nakuha ni Gloria ang pamamaraan ni Forlivia, posible para sa kanya na makuha ang kanyang espiritual na buto sa pamamagitan din ng tulong ni Floyd. Bagamat matibay ang kanilang paniniwala na ililigtas ni Levi si Forlivia, mayroon siyang isang especially iya sa paligid niya. Dahil si Floyd ang pinakamalapit na disipulo ni Levi at ang matalinong mga pukana ni Gloria, ganap na posible para sa kanya na makuha ang kanyang mga kamay sa espiritual na buto ni Forlivia. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang panig na ito ni Gloria, at lahat sila ay nabigla at hindi nakapagsalita sa kanyang kalupitan at pagiging tuso. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Sonya. Mas nakakatakot ka talaga sa inaakala ko. Hindi ako makapaniwala na naisip mo ang lahat ng perpekto. Nginitian siya ni Gloria habang sinasabi, akala mo isa lang akong walang hiyang B*Turk. Ang mga lalaking ito ay walang iba kundi mga sangla sa akin. Nasa ilalim ko ng lubusan si Floyd, at susubukan kong kontrolin din si Levi Kong. Ang pagkakataon ay nagpapakita mismo. Sa pamamagitan ng paggamit sa kanya, magagawa kong sakupin ang Ecclesiastic Order ng buo. Si Gloria ay sobrang ambisyoso para sa pagtutok kay Levi, ngunit ang kanyang sinabi ay may katuturan. Kung nagawa niyang mapailalim si Levi, kung gayon ang pagsira sa Ecclesiastic Order ay talagang isang piraso ng cake. Sa kanyang pagtataka, si Sonya ay nagpakawala ng mapang-asar na tawa at sinabing, ikaw ba ay nakatutok kay Levi? Huwag mo nang pangarapin ito. Ang lalaking iyon ay hindi katulad ni Floyd, kaya maaari ka ring sumuko ngayon. Malalaman ni Levi ang iyong pakana sa madaling panahon, kaya imposibleng makuha mo ang espiritual na buto ng kanyang anak. Maaaring nagkaroon ka ng mas mataas na pagkakataon na magtagumpay,
ngunit naging maingat si Levi pagkatapos ng nangyari kay Asher Dragon at sa kanyang grupo. Kahit na nasa ilalim ng iyong kontrol si Floyd, ang pagkuha ng espiritual na buto ni Forlivia ay halos imposible pa rin. Hindi na talaga alam ni Sonya kung ano pa ang sasabihin, kaya ito lang ang paraan niya para matamaan si Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3311. Dumating si Levi sa North Pavilion. Oh, ganoon ba? Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Tanong ni Gloria habang sinasaksak si Ralph gamit ang kanyang espada. Spurt, tumigil ka. Huwag mong saktan ang mga kaibigan ko. Handa akong mamatay bilang kahalili nila, kaya't mangyaring huwag silang patayin. Naniniwala ako sa'yo, okay. Naniniwala ako na magagawa mo ito. Sigaw ni Sonya sa desperasyon. Alam na alam niya na hinding-hindi sila pababayaan ni Gloria dahil ang paggawa nito ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong balaan si Levi tungkol sa kanyang mga plano. Dahil nasaksihan niya kung gaano kalupit si Gloria, natakot siya na si Kato at Ralph ay mamamatay din sa kanyang mga kamay. Hey, balak kong patayin ka kaagad, ngunit ang iyong pagsuwi sa harap ng kamatayan ay naiintriga sa akin. Dahil dito, nagpasya akong hayaan kayong mabuhay pansamantala. Gusto kong manood kayong lahat habang nakukuha ko ang espiritual na buto ni Forlivia at ang sinaunang banal na espada ni Levi. Sa katunayan, ipapakita ko pa nga sa iyo lahat kung paano ko inilagay si Levi sa ilalim ng aking kontrol. Nakahinga ng maluwag si Sonya at ang iba pa nang marinig iyon. Ano, talagang hinahayaan niya kaming mabuhay. Teka, itinuturing niya lang tayong kasangkapan para matugunan ang sarili niyang mga baluktot na pagnanasa, kaya baka mauwi tayo sa mas malala pa sa kamatayan. I-lock mo sila. Pupunta ako sa North Pavilion para hatiin ang kayamanan. Nakangiting utos ni Gloria. Malungkot ang mga mukha ni na Sonya, Kato, at Ralph nang marinig iyon. Talagang masama ang pakiramdam nila dahil napanatili nilang buhay habang alam nilang ganap na ginawa ang North Pavilion. Mawawasak ang North Pavilion, at wala tayong magagawa tungkol dito. Walang magawang bulalas ni Sonya sabay buntong hininga. Alam na alam niyang wala ng pag-asa ang North Pavilion, at tama siya tungkol doon. Samantala, ang lahat ng impyerno ay kumalas sa harap ng pangunahing bulwagan ng North Pavilion. Dahil sa kanilang pagiging makapangyarihang paksayon na may matibay na pundasyon, ang kanilang mga kaaway ay dumanas ng matinding casualty kahit na nakipagtulungan sila sa iba't ibang paksayon. Gayunpaman, ang North Pavilion ay biktima pa rin ng isang pagkubkob at marami lamang ang magagawa laban sa mga umaataking puwersa. Wala pang isang oras, nawala ang North Pavilion ng halos kalahati ng puwersa nito, at ang amo nito ay nasugatan din ng husto. Ang masama pa nito, hindi nila na-activate ang Dragon Trapper Formation sa harap ng main hall, kaya hindi nila lubos na magamit ang kanilang mas nakamamatay na mga armas. Ang bilang ng mga kaaway na nagmamadali patungo sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion ay patuloy na dumarami habang tumatagal. Sina Sensos, Buder, at Exto ay nakayanan ang pakikipaglaban sa 7 hanggang 8 elite ng sabay-sabay, ngunit sa pagkakataong ito ay inaatake sila ng daan-daang elite. Sa tila walang katapusang alon ng mga kaaway na bumubuhos sa pasukan ng pangunahing bulwagan, ang 3 sage ay hindi nagtagal ay nabigla. Sa ganap na nakasalansan ng mga posibilidad laban sa kanila, ang lahat ng pag-asa ay tila nawala para sa North Pavilion. Wala silang ideya kung sino ang maaari nilang hingan ng tulong, lalo na kapag sila ay isang napakalakas na paksayon na may saganang mapagkukunan. Ang katotohanan na ang Ecclesiastic Order ay hindi sumama sa kanilang mga kaaway sa pag-atake ay isang himala mismo, kaya't hindi rin sila maaaring umasa ng anumang tulong mula sa kanila. Atake. Dapat nating ibaba ang North Pavilion bago dumating ang maraming tao para hatiin ang kayamanan. Sigaw ng pinuno ng Wolf God Palace habang nakatayo sa labas ng pangunahing bulwagan ng North Pavilion. Ang pagdinig na iyon ay nagpasigla sa lahat, at sila ay naniningil sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion na parang baliw. Sinubukan ng master ng North Pavilion at ng kanyang mga tauhan ang kanilang makakaya upang mapaglabanan ang mga pag-atake ng kaaway, ngunit marami lang silang magagawa sa harap ng napakalakas na puwersa. Maaari lamang silang maghintay ng isa pang 30 minuto bago tuluyang masakop ang North Pavilion.
Ang tatlong sage ay malubhang nasugatan at pinalipad ng maraming beses sa buong pag-atake. Sino ba ang mag-aakala na ang North Pavilion ay masisira sa ating relo? Talagang binaygo namin ang aming Panginoon. Sabay-sabay nilang bulalas ng walang magawa. Dahil insolently nilang sinubukang i-recruit si Levi noon, hindi rin nila ito masisisi kung bakit niya ito binugbog. Lingid sa kanilang kaalaman, nalaman ni Levi ang tungkol sa labanang nagaganap sa North Pavilion at nagmamadaling dumating. Ang labanang ito ay nasa mas malaking sukat kaysa sa kanyang nakipaglaban sa Zyperia kasama ang mga Diyos-Diyosan. Dahil lahat sila ay mga elite sa Art of Consumption, ang labanan ay napakagulo at matindi na maaaring ganap na sirain ang buong lugar. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3312. Better not kill the three sages. Siyempre, hindi nagustuhan ni Levi iyon kahit kaunti. Pumunta siya sa North Pavilion sa pag-asang matulungan siya ng mga ito sa isang bagay, para lamang pumasok sa isang pag-atake na tulad nito. Kaya ninyong ipaglaban ang lahat ng gusto ninyo, ngunit hindi ba ninyo magagawa kapag nandito ako sa opisyal na negosyo? Well, whatever. Just stay the heck out of my way. Napakunot ang noo ni Levi habang patuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa labas ng pangunahing bulwagan kung saan nagtatago ang isang malaking bilang ng mga elite. Nandoon silang lahat para hatiin ang mga kayamanan tulad ng iba, ngunit pinili nilang maghintay hanggang sa masakop ang North Pavilion bago maningil. Ito ang kanilang paraan ng pagkuha ng pinakamahalagang bagay sa pinakamababang posibleng halaga. Dahil hindi kapani-pani walang lihim ang kanilang pinagtataguan, laking gulat nila nang magpakita si Levi ng ganoon. Ang katotohanang naroon siya ay nangangahulugan na ang kanilang pinagtataguan ay maaaring nakompromiso, at iyon ay maaaring maging lubhang nakapipinsala sa kanila. Bagamat natano na sila ni Levi mula sa malayo, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito at dirdiretsong naglakad sa lugar. Hindi niya sila sasalakayin maliban kung aatake muna siya. Patayin siya. Ang mga lalaki ay sumigaw na may nakamamatay na kislap sa kanilang mga mata. Maaaring pinili ni Levi na huwag pansinin ang mga ito, ngunit hindi iyon nangangahulugan na gagawin nila ang parehong para sa kanya. Kung tutuusin, may posibilidad na ilantad ni Levi ang kanilang lokasyon sa iba. Kunin mo siya. Sabay-sabay na sigaw ng apat sa mga elite habang sinisingil siya. Iiwan ko na sana kayong mag-isa, pero kailangan nyo lang makipag-away sa akin, ha? Galit na sigaw ni Levi nang makita ang mga elite na nakapaligid sa kanya sa apat na gilid. Ayos, you guys chose to attack me, so don't blame me for not hold back. Smack! Napaisip si Levi habang sinasampal niya ang mukha ng isa sa mga elite, dahilan para sumabog agad ang katawan niya sa madugong ambon. Smack! 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 Ipinagpatuloy ni Levi ang paghampas sa iba pang tatlong elite sa kanilang susunod na buhay din. Ang daan-daang elite na nagtatago sa lugar ay ganap na natulala sa kanilang nasaksihan. Sino itong random na dumadaan? Paano siya napakalakas? Nandito kaya siya para suportahan ang North Pavilion? Kung ganun, dapat pigilan natin siya sa pagpasok sa main hall. Ang lahat ng mga elite ay may parehong pag-iisip habang sila ay nagpapalitan ng tingin sa kanilang sarili. Atake. Dahil nalantad na ang kanilang lokasyon, naisip nila na wala silang pagpipilian kundi patayin si Levi sa lugar. Ang pag-atake sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin ninyo. Bulalas ni Levi habang walang magawang umiiling. Talagang ayaw niyang patayin ang mga ito, ngunit wala siyang gagawin ng ang daan-daang mga elite ay pagkatapos ng kanyang buhay. Smack! 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 Ang sumunod ay isang mapagpasyahan, isang panig na masaker na nag-iwan ng daan-daang katawan na nakakalat sa buong lugar. Si Levi ay orihinal na nagpaplano na huwag pansinin ang kanilang presensya, kaya't sila ay naging maayos kung iniwan lamang nila siya. Sa madaling salita, sila ang direktang responsable sa kanilang pagkamatay. Nang maalagan ang mga lalaking iyon, nagpatuloy si Levi sa paglalakad patungo sa pangunahing bulwagan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatagpo ng isa pang grupo ng mga lalaki na naghihintay. Katulad ng mga lalaking katatapos lang nalipol, sila rin, ay naghihintay na matapos ang labanan bago pumasok upang hatiin ang kayamanan. Palibhas ay walang pakialam sa sinapit ng mga Levita na pinatay, sinubukan din nilang patayin si Levi. Natural,
Lahat sila ay nauwi sa patay tulad ng mga lalaki kanina. Kaya lang, pinatay ni Levi ang lahat na ng ahas na sumalungat sa kanya habang siya ay patungo sa pangunahing bulwagan, na nag-iiwan ng bakas ng mga katawan sa kanyang likuran. Dahil ang lahat ng mga elite na nagtatago sa labas ng pangunahing bulwagan ay determinadong patayin si Levi, natapos niyang inalis ang bawat isa sa kanila. Kasabay nito, naranasan ni Levi sa unang pagkakataon kung gaano kalupit at walang awa ang Ecclesiastic Order. Papatayin ng mga lalaking ito ang sinumang mahuli sa gulo na ito, ha? Napatay ni Levi ang libu-libong elite sa oras na dumating siya sa labas ng pangunahing bulwagan ng North Pavilion. Napakunot ang noo niya nang makita ang nakakapangilabot na labanang nagaganap sa loob. Di asterisk man ito. Mayroon pa akong gamit para sa 3 sage, kaya mas mabuting huwag mo silang patayin. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Levi habang naghahanda siyang patayin ang mga naglakas loob na salakayin ang 3 sage. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3313 North Pavilion naghihintay sa kapahamakan nito. Samantala, patungo si Gloria sa North Pavilion matapos makuha ang impormasyong gusto niya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa lugar na dinaanan ni Levi kanina, buti na lang may nakita silang mga bangkay na nagkalat kung saan-saan. Ha! Ito ang aming mga tauhan mula sa West Pavilion. Anong nangyari dito? Bakit patay na silang lahat? Laking gulat ni Gloria na muntik na siyang atakihin sa puso. Pumunta siya rito upang makipagkita sa mga elite na iyon at maglunsad ng pag-atake sa North Pavilion, ngunit ang naghihintay sa kanya ay daan-daan at libu-libong mga bangkay sa halip. Mukhang one-sided massacre. Sino kayang gumawa nito? Nanawagan ba ang North Pavilion para sa backup o isang bagay? Sa palagay ko ay walang tutulong sa kanila, bagaman. Dahil sa sitwasyon dito, mas mabuting ipagkanulo sila sa halip. Napakunot ang noo ni Gloria nang marinig ang sinabi ng kanyang mga tauhan. Ayon kay Sonia at sa kanyang mga kaibigan, si Levi ang tanging pag-asa nila sa ngayon. Gayunpaman, walang ideya si Levi tungkol sa labanang nagaganap dito. Higit pa riyan, ang mga salungatan sa pagitan ng mga paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order ay walang kinalaman sa kanya, kaya hinding-hindi niya madadami ang kanyang sarili. Di asterisk man, wala akong maisip na iba na tutulong sa North Pavilion. Kahit na nakahanap sila ng backup kahit papaano, malamang na ang sarili nilang mga miyembro ang nagsasanay sa labas. Alam ko kung ano talaga. Kaya nila, at hindi posible para sa kanila na patayin ang maraming elite na ito. Ibig kong sabihin, ang mga elite na ito ay pinili ng West Pavilion. Marami pa sa unahan. Gulat na bulalas ng isang tao makalipas ang ilang sandali. Si Gloria at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nagtungo, ngunit natagpuan ang lugar na nakakalat din ng mga bangkay. Ang bilang ng mga bangkay ay umabot sa ilang libo, at lahat sila ay pinatay sa katulad na paraan. Isa pa itong one-sided massacre. Ang mga lalaking ito ay mula sa South Pavilion. Napatay din ba silang lahat? Si Gloria at ang kanyang mga tauhan ay nabigla sa puntong iyon. Anong nangyari dito? Ang plano nating hatiin ang kayamanan ng North Pavilion ay uusok kung masusumpungan nila ang kanilang sarili na napakalakas na backup. Hindi ito gagawin. Bilisan mo at ipaalam ito sa West Pavilion. Halika, ituloy natin. Nang matanggap ang utos ni Gloria, nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa pangunahing bulwagan. Ang mga katawan ng mga elite na nakaabang ay makikita saan man sila magpunta. Ang mga lalaking ito ay taga East Pavilion. Hindi ako makapaniwalang patay na silang lahat. Ang dugo ay sariwa pa, kaya malamang na pinatay sila hindi pa matagal na ang nakalipas. Hindi ko alam kung sino ang sumusuporta sa North Pavilion, ngunit hindi ito maganda para sa aking sarili at sa West Pavilion sa kabuuan. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Malungkot ang ekspresyon ni Gloria sa naisip na iyon. Well. Tingnan mo kung anong meron tayo dito. Mga lalaking taga Central Pavilion, ha? Anong grupo ng mga walang hiyang mapagkunwari? Nakangising bulalas niya. Ang Central Pavilion ay palaging nagpapanatili ng isang palakaibigan at neutral na tindig sa harap ng lahat. Palagi silang tumatangging lumahok sa mga salungatan sa pagitan ng mga paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order, gayunpaman, ipinadala nila ang kanilang mga tauhan dito upang hatiin din ang kayamanan. Gayunpaman,
Sino ang maaaring pumatay sa lahat ng mga lalaking ito? Nakakita na kami ng libu-libong elite na Minasaker sa labas ng pangunahing bulwagan ng North Pavilion, ngunit sino ang makakagawa nito? Umaasa ako na narito sila para hatiin ang kayamanan sa halip na tulungan ang North Pavilion. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa rin tayo ng pagkakataong makuha ang kayamanan kapag bumagsak ang North Pavilion. Dahil doon, iminungkahi ni Gloria, siguro dapat nating tingnan ang sitwasyon sa loob ng palasyo. Habang naglalakad ang kanyang grupo patungo sa pangunahing bulwagan, dumating si Levi sa pasukan nito. Ang tatlong sage ay natambas sa ikapitong pagkakataon at nagtamo ng matinding pinsala bilang resulta. Napakaraming elite para sa kanila na hawakan ng mag-isa. Sa kabila ng pagharap sa daan-daang matataas na elite habang malubhang nasugatan, ang tatlong sage ay buong tapang na nakipaglaban at pumatay ng 12-dosenang pati na rin ang nasugatan sa mahigit 100 sa kanila. Kung hindi dahil sa walang katapusang mga alon ng mga kalaban na patuloy na pumapasok, maaaring talagang naipanalo nila ang labanang iyon. Dahil nagamit na nila ang lahat ng kanilang trump card, ang tanging magagawa na lang nila ay tanggapin ang kanilang kapalaran at bumaba sa pag-indayog. Kalahati ng mga hagdan sa labas ng pangunahing bulwagan ng North Pavilion ay nalampasan sa puntong iyon. Ang tanging magagawa ng master ng North Pavilion ay ipagtanggol ang tuktok na kalahati ng hagdan kasama ang kanyang natitirang mga tauhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3314. Hayaan mo muna ako. Nagtipon ang isang tao sa ibaba ng hagdan. Halos 1 oras nang nagtitiis ang North Pavilion sa laban, at natalo sila ng humigit kumulang 2/3 ng kanilang mga tao. Ang natitirang mga lalaki ay pawang nagdurusa sa mga pinsala. Karamihan sa kanila ay may malubhang pinsala din. Master, nasa 10,000 na lang tayo ngayon. Gayunpaman, ang kaaway ay may humigit kumulang 5 hanggang 6,000 tao. Ang kanilang mga numero ay tumataas din sa bawat minuto. Bukod dito, hindi mabilang na mga elite ang nagtatago sa malapit. Naghihintay na lamang sila sa pag-atake ng gumuho ang harang ng pangunahing bulwagan ng North Pavilion. Ang tinatayang bilang ng mga kalaban ay 7 hanggang 8,000. Karamihan sa atin ay dumaranas ng matinding pinsala. Kung sabay silang umatake, walang paraan na harangin natin sila. Bumabagsak na ang North Pavilion, at lahat tayo ay mamamatay. Nawawasak ang ating paksayon. Ang mga taga-North Pavilion ay tila hinigop ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan nang marinig iyon. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso, at marami sa kanila ang nagsimulang humagulgol. Mawawasak ba ang North Pavilion ng ganoon na lang? Gayunpaman, ang master ng North Pavilion ay kalmado habang sinabi niya, "Kumusta ang tatlong elder?" Hindi na sila makakatagal pa. Daan-daang mga elite ang nakapalibot sa kanila, at ang mga matatanda ay malubhang nasugatan. Pero makapangyarihan talaga sila. Kahit nasa ganoong estado ang kanilang mga katawan, nagawa nila magtiyaga hanggang ngayon. Gayunpaman, tila napakasama ng sitwasyon ngayon. Wala tayong magagawa kapag gusto ng mga Diyos na lipulin ang North Pavilion. Lahat ay sama-samang nagpakawala ng buntong hininga. Hindi nila ginusto ang ganitong pagtatapos, ngunit wala silang magagawa para baguhin ito. Ang North Pavilion ay mawawasak ng ganoon. Ang mga matatanda ay mamamatay sa larangan ng digmaan, at gayon din ang iba. Lahat, gusto kong tandaan ninyo na namatay tayo sa pakikipaglaban. Hindi kami sumuko, patayin sila, patayin ang lahat ng makakaya mo. Sigaw ng master ng North Pavilion. Sisingilan, patayin sila. Ang iba sa mga tao ay umuungal. Handa silang lahat na mamatay sa labanan. Kahit na sila ay mabibigo, hindi nila hahayaan ang kanilang mga kaaway na magkaroon ng madaling oras na sirain ang kanilang mga pader. Sa mga hakbang sa ibaba, pati na rin sa mga hakbang na nakapalibot sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion, ay isang kayeg ng mga elite mula sa iba't ibang paksayon. Pupunta sila para sa kanilang huling pag-atake upang ganap na sirain ang North Pavilion. Dahil dito, sumigaw pa ang master ng Divine Tiger Palace, yung mga nagtatago pa, lumabas ka agad. Alam kong nagtatago kayong lahat sa malapit. Ang lahat ay naging ganito na. Sa tingin mo, kailangan pa bang maging napakalihim? Lahat tayo ay mula sa Ecclesiastic Order. Walang sino man dito ang hindi nakakakilala sa iyo. Bakit lahat kayo ay mapagpanggap?
Mga tao mula sa mga paksayon lahat. Nandito na, tama, iyong iba, lumabas na kayo. Sapat na ang na-enjoy mo sa drama ngayon. Oras na para gawin mo ang isang bagay. Hindi na mahalaga kung kumilos ka bilang aming kumpe ng kanyan. Sa katunayan, walang sino man ang hindi nakakaalam kung paano ang ecclesiastic order. Alam na alam ng lahat ang tungkol sa mga elite na nagtatago. Kaya naman, nagsimula silang sumigaw para lumabas ang mga nagtatago. Gayunpaman, walang tugon kahit na pagkatapos ay sumigaw ang master ng Divine Tiger Palace para sa kanila. Walang sumagot, wala ring sumulpat. Gayunpaman, hindi ito dahil sa ayaw nilang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Ito ay dahil patay silang lahat. Kung hindi, lahat sila ay nagpakita na sa sandaling sila ay tinawag. Ang iba pang mga tao ay naghintay pa ng ilang sandali, ngunit gayunpaman, wala ni isa ang lumabas. Kalimutan mo na, Tiger Lord. Hindi sila magpapakita. Ang gagawin lang nila ay maupo at magpahinga habang ginagawa namin ang lahat ng maruming gawain. Sigurado akong lilito lang sila kapag nasira na natin lahat ng depensa ng North Pavilion. Sapat na ang kakayahan natin ngayon, kaya hindi na sila kailangan. Maaari nating ibagsak ang lugar na ito kapag umatake na tayo. Halika na guys, ibaba natin ang North Pavilion. Pagkatapos, maaari nating hatiin ang anumang bagay na dating pag-aari nila sa ating sarili, sabi ng master ng Divine Tiger Palace. Sisingilan. Ang daming sumigaw. Isang nakakatakot na aura ang nakapalibot sa kanila, at determinado silang pabagsakin ang kanilang mga kalaban. Ang sitwasyon ay lubos na pabor sa kanila, at gusto nilang ibagsak ang North Pavilion sa isang pagkakataon lamang. Ang magkabilang panig ay handang mamatay sa labanan. Nang ang master ng Divine Tiger Palace ay mag-uutos na umatake, isang boses ang tumunog, "Teka lang. Hayaan mo muna ako bago ka lumaban, dadaan lang ako. Payagan mo ako, may gagawin ako." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3315. Hindi kita kilala. Nang marinig iyon, ang mga lalaki mula sa magkabilang panig ay natigilan sa isang iglap. Ang pagkalito at hindi paniniwala ay nakasulat sa bawat isa sa kanilang mga mukha. May dumadaan sa ganitong oras. At pinapakiusapan niya na wag muna tayong mag-away. First time nilang makatagpo ng ganito. Sinong mag-aasam na may humiling sa kanila na tumigil sandali sa pag-aaway? Nang mga sandaling iyon, lahat ng naroroon ay natigilan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sinong makakaalam na may mangyayaring ganito? May sakit ba ang taong ito sa kanyang ulo? Pinapatuloy niya ba talaga ang laban namin mamaya? Hindi ba niya nakikita na may digma ang nagaganap ngayon? Bakit kailangan mong dumaan dito kung wala kang pasok dito? Wala na bang ibang mga landas na maaari mong tahakin? Bakit kailangan mong dumaan dito? Napakalaki ng lugar. Dapat marami pang ibang landas na maaari mong tahakin. Bakit dito? Hindi mo ba nakikita ang dami ng tao sa paligid? Higit pa rito, lahat ay nag-aaway ngayon. Hindi niya ba nakikita iyon? Bakit ba siya nagpupumilit na pumunta dito? Hindi ba siya natatakot na mapatay nang hindi sinasadya? Naiwan ang magkabilang panig na walang imak, at lahat sila ay tumingin sa paligid upang hanapin ang pinanggalingan ng boses. Sa huli, dama po ang kanilang mga tingin sa ibaba ng main hall. Hoy, excuse me, dumaan ka na. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang figure na pumipilit na lumabas sa tropa sa kaliwa. Naghahanap ba talaga siya ng paraan sa libong hakbang ng North Pavilion? Sa gitna ng karamihang ito, ano bang meron sa lalaking ito? Mental ba siya? Nagpatuloy si Levi sa pagpasok sa karamihan, dahan daw ang umakyat sa hagdan. Parang gusto niyang dumaan sa main hall ng North Pavilion. Hoy, sino ito? Tanong ng master ng Divine Tiger Palace. Napatulala ang lahat, nagpapahiwatig na hindi nila siya kilala. Para siyang sarili namin dahil pareho kami ng layunin. Nagpaplano kaming lahat na dumaan sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion. Gayunpaman, ang taong ito ay tila may sakit sa kanyang ulo. Paano niya hihilingin na tumigil muna kami sa pag-aaway? Sino ito? Natigilan din ang master ng North Pavilion na nasa taas ng hagdan. Hindi pa niya nakilala ang taong ito. Malabo lang ang ideya nila kung ano ang hitsura ni Levi noon.
Sinisikap niyang maging low profile habang hinahanap ang Three Sages sa North Pavilion, kaya naman nag-disguise siya. Kaya naman, natural lang na hindi siya nakilala ng mga taong ito. Ang mga tao sa panig ng Master ng North Pavilion ay sinusubukan din ang kanilang makakaya upang makilala siya, at halata sa kanilang mga mukha na hindi pa nila siya nakita noon. Sino ito sa lupa? Parehong iniisip ang magkabilang panig. Walang sino man sa kanila ang makapagsasabi kung kaibigan o kalaban ang lalaki. Iyon ay dahil si Levi ay walang kinalaman sa magkabilang panig. Oo, pakiusap, itigil mo muna ang ginagawa mo. Maaari kang magpatuloy sa pakikipaglaban kapag nalampasan ko na. Kaya lang, itinulak niya ang mga tao at humakbang ng dahan-dahan. Lahat ng naruroon ay nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal, narating niya ang bakanteng lugar kung saan nagtagpo ang magkabilang panig. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang paglalakad lampas sa nasugatang hukbo ng North Pavilion, sinabi niya, "Halika. Payagan mo ako." "Excuse me." Ikinumpas niya ang kanyang kamay, ngunit wala ni isa sa kanila ang pumayag sa kanya. Nakatayo sila sa lugar at hindi kumikibo. Sa kanilang mga mata, si Levi ang kanilang kalaban na gustong ibagsak ang North Pavilion at pumasok sa kanilang pangunahing bulwagan. Paano nila siya natitiis na may ganoong pag-iisip sa kanilang isipan? "Iwan mo na kami." Sabay-sabay na sigaw ng mga lalaki sa kanya. "Gusto mong salakayin ang mga taga North Pavilion, hindi ba? Isa ka sa mga lalaki nila, di ba? Bakit ka dumiretso sa amin para makipag-away?" Malamig na tanong nila. Gayunpaman, masasabi ng Master ng North Pavilion na may nangyari. Napansin niya na ang mga lalaki mula sa Divine Tiger Palace ay nalilito rin. Parang hindi nila kilala ang taong ito. Posibleng hindi siya isa sa kanila. "Ikaw ang nasa likod nito, di ba, Doran? Ito ba ang iyong pakana upang maantala ang oras? Humingi ka pa ng tulong sa isang tagalabas. Sa totoo lang, wala kaming ideya kung sino ang taong ito. At saka, sa kung ano ang nangyari, maaari ka lang naming atakihin. Sa tingin mo ba kailangan natin ng ganitong pakana?" Ang mga lalaki ng Divine Tiger Palace ay hindi maiwasang magpaliwanag nang marinig nila ang mga akusasyon. Naintindihan ng lahat sa isang iglap. Hindi nila kailangan si Levi sa plano. Ang kailangan lang nilang gawin ay singilin sila, kaya bakit sila mag-aaksaya ng mga mapagkukunan? Tsaka hindi naman nila siya kilala. Higit pa rito, paano magagawang iligtas ng isang tao ang buong North Pavilion? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3316. Dito para makita ang tatlong sage. Hindi iyon posible. Kahit na siya ay sapat na malakas upang magtanim ng takot sa iba, o kung siya ay maihahambing sa isa sa tatlong sage ng North Pavilion, wala pa rin itong silbi. Ito ay walang silbi sa isang sitwasyong tulad nito. Pagkatapos ng lahat, ang isang bato ay hindi kailanman mapupuno ang isang karagatan. Tungkol naman sa mga pakana nila. Wala nang gagana, kaya bakit kailangan nila ng plano ngayon? At saka, ilang oras pa kaya ang mabibili niya sa paggawa nito? Kahit na nagawa niyang hilahin ito palabas, wala pa rin itong silbi. Kung walang sino mang makapangyarihang susuporta sa kanila, babagsak ang North Pavilion. Sa katunayan, dadami lamang ang kanilang mga kaaway kapag mas matagal nilang sinusubukang kaladkarin ito palabas. Kaya naman, walang kabuluhan para sa kanila na gawin iyon. Kapag mas matagal nilang sinusubukang pahabain ito, mas malala ang kanilang pagkamatay. Kami, North Pavilion, ay lalaban hanggang sa aming huling hininga. Hindi na kailangan ng mga ganitong scheme. Tsaka hindi naman natin alam kung sino ang taong ito. Hindi mahalaga kung mamatay tayo sa larangan ng digmaan, hinding-hindi tayo gagawa ng mga murang pakana tulad nito, sabi ni Doran. Masasabi ng Master ng Divine Tiger Palace na ang mga tao mula sa North Pavilion ay nalilito rin. Parang kami lang din nila. Hindi naman nila siya kilala. Ano ang ginagawa ng taong ito? Hindi ko alam ang side nyo pareho. Stop trying to guess what's going on already, sabi ni Levi habang winawagayway ang kanyang mga kamay. Bakit ka nandito? Tanong ng Master ng North Pavilion. Nandito ako para hanapin ang tatlong sage ng North Pavilion para magtanong sa kanila ng ilang katanungan, sabi ng una. Hindi ka ba naririto para manggulo sa amin noon? Galit na tanong ng karamihan ng marinig iyon.
Sa sobrang pag-aaksaya ng oras, nalaman nilang nandito siya para makialam sa North Pavilion. Walang paraan na papasukin nila siya ngayon. Sino siya sa lupa? Pero pareho pala siya ng mga nasa baba ng hagdan. Hahaha, nagsimulang tumawa ang master ng Divine Tiger Palace at ang iba pa. So after wasting so much time, nandito ka lang para kunin din ang North Pavilion. At nagtataka ako kung bakit ka nandito kanina. Akala ko talaga nandito na ang trump card nila. Sa isang iglap, tila naintindihan ng lahat. Hoy, Pang, pumunta ka dito, naiintindihan mo. Buong araw kaming nag-aaway dito, pero wala man lang bakas sa inyo. Gayunpaman, narito ka, tumatakbo sa harap kapag naayos na natin kung ano ang makukuha ng lahat. Sa tingin mo ba hahayaan nating mangyari iyon? Bumaba ka dito ngayon din. Wala akong ibibigay sa iyo kung ano ang makukuha natin dito. Kung hindi, ako ang dudurog sa iyo sa pool, ang sabi ng master ng Divine Tiger Palace. Bumaba ka rito. Ang 10,000 mga tao sa likod ay nagsimulang sumigaw din. Samantala, ang nasugatang hukbo ng North Pavilion ay sumigaw, maliga. Parang gusto nilang itaboy si Levi kahit anong mangyari dahil hinding-hindi sila papayag na magkaroon ng pagkakataon ang kanilang kaaway na ipahiya sila. Sa ngayon, inilalagay sila ni Levi sa kahihiyan. Walang sino man sa kanila ang makatanggap nito. Pagkatapos, sinigawan ng lalaki ang mga tao mula sa North Pavilion, gusto ko lang magtanong sa Three Sages ng ilang mga katanungan. Mangyaring hayaan mo akong dumaan. Aalis agad ako pagtapos ko sa mga tanong ko. Hindi man lang ako sasali sa laban mo. Hindi siya nagsisinungaling. Kung tutuusin, tinatamad pa siyang mang-abala. Ano ang kinalaman ng buhay at kamatayan nila sa akin? Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay nagpagalit sa North Pavilion. Ito ay walang iba kundi kahihiyan sa kanila. Bukod dito, ang 3 sage ay nasa bingit na ng kamatayan. Paano nga ba nila masasagot ang mga tanong niya? Humanap man lang ng mas magandang dahilan. Ngayon ay sinusubukan mong makialam sa ating mga matatanda. Hindi pwede, sabi ng master ng North Pavilion, isang nagyayelong kislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi upang magsumbong. Lalong lumalala, napapaligiran ng husto ang 3 matatanda, at hindi na sila makakapit pa. Dapat ba tayong magpadala ng mga tao para tulungan sila? Dapat man lang natin silang protektahan, di ba? Habang nabubuhay ang 3 matanda, walang mangyayari sa North Pavilion, bulong niya. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin din sa master ng North Pavilion at nagsasabing, Guro, iligtas natin ang mga matatanda. Wala nang mas mahalaga pa sa kanila. Tsaka nag-headcount ulit kami kanina. Hindi pa nakakabalik si Sonia at ang iba pa. Buhay pa rin ang magagandang asset ng North Pavilion. Kung kasama pa natin ang mga matatanda, ibig sabihin ay umiiral pa rin ang North Pavilion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3317. Pagkakanulo. Gayunpaman, umiling ang master ng North Pavilion at sinabing, walang silbi. Napapaligiran kami ng mga kalaban. Walang paraan na mapoprotektahan natin ang lugar na ito, at walang duda na mamamatay ang mga matatanda. Ang North Pavilion ay tiyak na babagsak. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Totoo naman, dahil patay na sila sa paglipol sa North Pavilion, tiyak na nakapaghanda na sila. Walang sino man sa atin ang makakalabas ng buhay. Bukod dito, ang kanilang mga matatanda mula sa bawat paksayon ay nagmamasid kung ano ang nangyayari habang nagtatago sa malapit. Kaya lang hindi pa sila umaatake. Gayunpaman, kung ang ating mga matatanda ay nakatakas, hinding-hindi nila ito pababayaan. Ang kanilang kapalaran ay tinatakan. Alam ito ng lahat sa North Pavilion. Kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Wala man lang nakitang milagro. Sa katunayan, wala man lang himala sa ganoong sitwasyon. Wala nang pag-asa pa. Ganito kalupit ang mga tao ng Ecclesiastic Order. Ang mga mahuhuli ay mabubugbog. Ito ay kung paano napagpasyahan ang kapalaran ng North Pavilion na mamatay. Maaari lamang silang makipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan ngayon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumakad ang ilang lalaki mula sa North Pavilion. We are willing to give up, everyone. Alam din natin kung saan nakatago ang mga kayamanan.
Kung hindi mo kami papatayin, hindi lang kami susuko, sasabihin din namin sa iyo ang lugar na pinagtaguan namin ng mga kayamanan. Sa likod ng mga lalaking ito, may ilan pang nagsimulang sumama sa kanila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Doran nang makita sila. Cedric, Quinlan, Beryl, Julius, anong ginagawa mo? Napaungol siya sa galit. Ang North Pavilion ay nalubog sa kaguluhan. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Nagawa nilang manatiling matatag dahil sa isang hiwa ng pananampalataya. Wala sa kanila ang natatakot sa kamatayan kanina. Gayunpaman, hindi dahil may sumuko na, wala na sa kanila ang nakahawak pa. Hindi nila maiwasang masiraan ng loob at talunan. Kung tutuusin, sino ba ang hindi natatakot mamatay? Paano nila maipapadala ang kanilang mga sarili sa landas ng impyerno kung alam nila ang mangyayari? Walang kahulugan sa likod ng kamatayang tulad nito. Ito ay walang kabuluhan. Wala nang makakaalala sa kanila pagkatapos nilang mamatay. At saka, wala man lang dumating para linisin ang kanilang mga bangkay. Ito ay masyadong miserable ng isang kamatayan. Bukod dito, ang mga disipulo at ang mga puwersa sa likod ng apat na lalaking ito ay sumama rin sa kanila. Naging mas magulo ang mga bagay mula roon. Ang apat na lalaki ay halos kapareho ng ranggo ng master ng North Pavilion. Napakalakas nila sa loob ng paksayon. Hindi lamang sila nagkaroon ng maraming kapangyarihan, ngunit sila rin ay lubhang maimpluwensyang. Kasabay nito, ang master ng Divine Tiger Palace at ang iba pa ay nagsimulang tumawa nang makita ito. Hahaha, okay, mabuti iyon. You're all welcome to surrender, sabi nila. Sa paligid ng mga lalaking ito, magiging mas madali ang mga bagay kapag hatiin natin ang North Pavilion mamaya. Sa huli, magiging mahirap pa rin ang mga bagay kung gusto nilang pumasok sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion o anumang iba pang mga gusali kahit na ibagsak nila ang pangkat. Posible na sila ay mga bitag na nakatago sa lahat ng dako. Siguradong masasaktan sila kung papasukin sila ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang North Pavilion ay sikat sa Dragon Trapper Formation. May posibilidad na may iba pang mga bitag na nakatago sa ibang mga lugar. Sa grupong ito ng mga tao, hindi lamang sila magkakaroon ng mas kaunting problema na haharapin, ngunit makakahanap din sila ng mas maraming nakatagong kayamanan. Maaari pa nilang bawasan ang anumang mga casualty at pagkamatay. Hinahampas nito ang 2 ibon gamit ang isang bato kaya bakit hindi ito gawin? Sige, lahat kayo ay maaaring humakbang ngayon, agad na sumang-ayon ang master ng Divine Tiger Palace. Sa sandaling iyon, dinala ng 4 na lalaki ang kanilang mga nasasakupan at humakbang pasulong. Sa isang kisap mata, mayroon ng 1,000 o higit pang mga tao na nagtataksil sa paksayon at sumuko. Walang alinlangan na malaking dagok ito sa nasugatang hukbo ng North Pavilion. Ngunit ang pinakamahalaga, ito ay simula lamang. Sinimulan silang sumigaw ni Doran, mga taksil. Hindi ka karapat-dapat na maging apprentice ng North Pavilion. Walang lugar para sa mga tulad mo dito. Lahat kayo ay nakakahiya sa North Pavilion. Isa-isa silang nagwala, ngunit, nang makita ito, ngumisi ang 4 na lalaki, sige, sige. Lahat kayo mga marangal na lalaki. Kami ang walang hiya, okay. Pero ano? Nagagawa naming ipagpatuloy ang buhay habang naghihintay kayong lahat sa inyong pagkamatay. Ipagpatuloy natin ang pamumuhay ng walang kahihiyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3318. Bulag ka ba? Gayunpaman, sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, naramdaman ng natitirang mga sundalo ng North Pavilion ang apoy sa kanilang mga puso na nagsisimulang mag-alab habang ang lamig ay pumasok. Kahit na ang mga sumuko ay ipahiya sa publiko, at least ang kanilang buhay ay maligtas. Samantala, ang mga nagpumilit ay tiyak na makakamit ang kanilang mga wakas. Simula noon, hindi man lang makumbinsi ng mga natitirang sundalo ang kanilang sarili na ipagpatuloy ang pagtatanggol hanggang sa kamatayan. Pinamunuan ng 4 na lalaki ang halos 1,000 tao na kasama nila habang sabay-sabay silang nakatayo sa gilid. Bagamat totoo na ang pagsuko ay ginawa silang mga taksil, lahat sila ay mabubuhay man lang. Sa puntong iyon, hindi nakakagulat na ang tanging hiling ng lahat ay mabuhay. Lumingon ang 4 na lalaki sa mga natitirang sundalo sa kampo at sumigaw, sino pa ba? Masama bang hilingin na ang lahat ay magpatuloy sa buhay?
Nagsimulang manghina ang hukbo. Si Doran ay nasa bingit ng sesabog sa galit. Kumulog siya sa apat na lalaki. Kung nalaman ng ating Panginoon ang ginawa ninyong apat, magagalit siya. Hindi ka ba nahihiya? Sa sobrang pagkadismaya ay tumawa ang apat na lalaki bilang tugon. Sino ang mag-iisip ng labis sa mga panga ng kamatayan? Halika, mga kasama. Halika at samahan mo kami. Gusto kong manatiling buhay. Isang tao mula sa kampo ang sumuko sa ilalim ng presyon at agad na tumakbo palabas. Sa loob ng ilang segundo, daan-daan sa kanila ang piniling maging mga taksil muli. Sa sobrang galit ni Doran ay muntik na siyang mawalan ng malay. Kabalbalan. Tumutulo ang dugo sa kanyang tenga habang ang galit ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Tungkol naman sa mga natitira, bagamat hindi sila gumagalaw ni isang pulgada, ang kanilang mga puso ay nagsimulang mag-alinlangan. Nagsimulang manginig ang kanilang katawan nang lumuwag ang pagkakahawak nila sa mga sandata. Paano sila magpapatuloy sa laban sa puntong ito? Tumigil ka, lahat, huminto sa paggalaw. Hindi na ito kayang pigilan pa, sumigaw si Doran. Nang makitang ang mga tao sa North Pavilion ay nahati sa kanilang mga sarili, ang iba't ibang paksayon sa ibaba ay nagtawanan at nagsimulang tuyain ang North Pavilion. Sinong mag-aakala na napakahina ng North Pavilion? Ang pinuno ng Divine Tiger Palace ay ngumiti ng nakakaloko. Sino pa bang gustong sumuko? Tanong niya. Alam mo lahat kung paano ito magtatapos. Kung patuloy kang maninindigan, ang kamatayan ay maghihintay sa iyo sa dulo ng linya. Panunuyan niya. Pero bakit kailangan mong mamatay? Lumabas ka at sumama sa mga sumuko na, at maliligtas ka. Maya-maya lang, tumunog ang apat na lalaki, exactly. Sumali sa amin at manatiling buhay. Bakit kailangan pang kumapit? Wala nang mapapala sa pagkamatay mo. Ang pinuno ng Divine Tiger Palace ay nagpakawala ng tuyong tawa. Higit sa lahat, walang kwenta para patuloy kang magdepensa. Ang tatlong sage ng North Pavilion ay namamatay. Malapit nang mapuksa ang North Pavilion. Ang iyong mga sakripisyo ay walang halaga. Nakangiting nagpatuloy siya, maaaring isipin mo na isang marangal na bagay ang iyong ginagawa, ngunit sa totoo lang, ikaw lang ang magpapahalaga sa iyong mga pagsisikap. Walang makakaalala sa'yo. Nang marinig ang pangangatwiran ng pinuno ng Divine Tiger Palace, nagsimulang umindayog ang katapatan ng marami mula sa North Pavilion. Nagsimula silang mag-alinlangan. Totoo yan. Sino ang hindi nakakaalam kung paano ito magtatapos? Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ngunit ano ang silbi ng patuloy na pagtatanggol? Kung ang buong North Pavilion ay nabaligtad, walang sino man ang maghukay ng kanilang mga libingan at maglilibing sa kanila. Ano ang punto ng pagpupursage? Alam natin kung paano ito magtatapos, kaya bakit natin ipagpapatuloy? Ito ay magiging hanggal na dumaan sa lahat ng problema. Klang, klang, klang. Isa-isang bumangon ang mga tao. Isa-isa nilang piniling sumuko, paumanhin, guro, ayokong mamatay, gusto kong mabuhay. Patawarin mo ako, guro. Ang gusto ko lang ay manatiling buhay. Hindi ako karapat-dapat na maging apprentice mo. Utang ko ang lahat sa iyong pagtuturo at patnubay, guro, ngunit gusto kong mabuhay. Sa pamamagitan nito, parami ng parami ang nagsimulang umalis sa hukbo. Isa-isa silang tumakbo sa katabi nilang kampo na may balak na manatiling buhay. Naglaro ang buong eksena sa harap ng mga mata ng master ng North Pavilion, gayunpaman, wala siyang magawa. Ang tanging magagawa niya ay panoorin ang kanyang mga tao na umalis. Sa bilis na iyon, kalahati ng hukbo ay sumuko. Dapat pumunta din kayo, hanggat nabubuhay ka, udyok ni Doran. Sa puso niya, hinihiling niya na sana mabuhay din ang lahat. Kung tutuusin, kung isasaalang-alang niya ang sitwasyon, walang saysay na magpadala ng mga tao upang mamatay. Gayunpaman, ang mga nakatayo sa likuran niya ay nagpahayag ng may matatag na paniniwala. Hindi. Kung mamamatay tayo ng may karangalan. Hinding-hindi namin ipagkakanulo ang North Pavilion. Nabubuhay at namamatay tayo kasama ng North Pavilion. Naantig si Doran. Nagdulot ito ng kaliwan sa kanya na malaman na kahit sa napakahalagang sandali na iyon, karamihan ay mananatiling tapat at handang ipaglaban ang lahat ng mayroon sila. Tapos na ba kayo? Hindi mo ba ako nakikitang nakatayo dito? Umalis ka sa daraanan ko.
Noon lang, nawala lahat ng pasensya ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3319. Gamit ang aking kamao. Ang galit ay dumadaloy sa mga ugat ni Levi. Hindi siya makapaniwala na pumikit ang mga tao doon. Hindi lang iyon, naglakas loob silang gumawa ng ganitong kaguluhan sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng oras sa pagpapayos sa mga tao na sumuko. Hindi nila inisip si Levi. Wala akong pakialam kung sino ang lumalaban at kung ano ang nangyayari. Padaanin mo lang ako. Hayaan mo ako, at maaari kayong magpatuloy sa anumang ginagawa ninyo at lumaban hanggang sa kontento ang inyong mga puso. Utos ni Levi. Sinasayang mo ang oras ko. Hinayaan ang kanyang galit na kontrolin ang kanyang mga aksyon, umungal si Levi nang mawala ang huling bahagi ng kanyang pasensya. Naaga ng boses ni Levi ang atensyon ng lahat sa kanyang sarili. Sa isang iglap, napalingon ang lahat kay Levi. May ibang tao dito. Buzz off. Hindi ba't hiniling ko na pumunta ka sa malayo at iwanan mo kami? Galit na bulalas ng pinuno ng Divine Tiger Palace. Oo, buzz off. Isuko ang lahat ng benepisyo ng North Pavilion. Kung hindi, papatayin ka namin. Nagsimulang kumanta ang karamihan. Samantala, ang natitirang hukbo ng North Pavilion ay nasa masamang kalagayan na. Mas lalong nagpakiliti sa kanila ang kaguluhang dulot ni Levi. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sinong gagawa ng paraan para sa iyo? Sigaw nila. Pati ang master ng North Pavilion ay nairita. Magwala ka. Kung maglakas loob ka, lumapit ka sa akin, at ipapalipad kita sa langit sa lalong madaling panahon. Dahil doon, naging kalaban ng magkabilang panig si Levi. Lahat ng naruroon ay kinukutya at pinapagalitan siya. Mabuti. Kung hindi mo ako papayagan, gagawa na lang ako ng landas para sa sarili ko gamit ang kamao ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Levi habang inaayos ang kanyang kinatatayuan, handang lumaban. Kung mag-aaksaya pa siya ng oras, ang tatlong sage ng North Pavilion ay bugbugin hanggang mamatay. Kailangan niyang lumipat, gumawa ng paraan. Ibinaba ni Levi ang isang mabigat na paa. Dumagundong. Isang napakalaking puwersa ang mararamdaman mula sa ilalim ng lupa, na nagbabantang mahati ang lupa ng malawak. Basag. Basag. Agad na nahati ang mga hakbang sa kanyang harapan, na umaabot sa pangunahing bulwagan sa itaas. Isang chorus ng hiyawan ang sabay-sabay. Ang natitirang mga sundalo ng North Pavilion ay itinulak sa dalawang magkabilang panig ng napakalaking puwersa. Parang may hindi nakikitang kamay na pilit na tinulak ang mga sundalo ng North Pavilion palayo. Ginawa ni Levi ang gayong marahas na mga hakbang sa dalawang kadahilanan. Hindi niya kayang biguan si Sonya at ang iba pa pagtatapos ng tulong na ibinigay nila sa kanya, at hindi rin niya mabibigo ang kanyang sarili sa hindi pagkikita ng tatlong sage gaya ng kanyang nilayon. Kung hindi dahil sa dalawang motivator, marahil ay nakaligtas sa pinsala ang mga tao. Kahit na ang master ng North Pavilion ay hindi makatiis sa napakalaking puwersa. Fish. Pinalipad si Doran. Pagkalapag niya ng mabigat, nagsimula siyang magbuga ng dugo. Kahit na ang hukbo ng North Pavilion ay wala sa kanyang buong potensyal, mayroon pa ring maraming malalakas na mandirigma. Sa kanilang pagtataka, ang isang magaang hakbang mula kay Levi ay sapat na upang mapalipad ang lahat. Hindi sila magkatugma kay Levi. Hindi sila magkaklase ni Levi. Lahat ay nabigla. Ang mga panga ng mga sumukong sundalo at ng Divine Tiger Palace ay nahulog sa lupa sa gulat. Hindi nila inaasahan na si Levi ay may napakalakas na galing sa pakikipaglaban. The asterisk and it. Matagal kaming lumaban para makapunta sa pangunahing bulwagan ng North Pavilion, gayunpaman, natalo ito ng lalaking ito sa isang hakbang lang. Kahit na ilang libo na lang ang natitira sa hukbo ng North Pavilion, lahat sila ay mga elite, at lahat sila ay handang lumaban sa lahat ng mayroon sila. Kung lalaban ang lahat, hindi pa rin ito magiging madaling labanan. Ang pagsasakripisyo ng oras at pagdurusa ng isang tiyak na halaga ng pagkawala ay hindi maiiwasan, kahit na ito na ang huling labanan. Gayunpaman, sa huli, madali silang natalo sa pamamagitan lamang ng isang alon ng enerhiya. Hindi ba't napakadali? Tinalo ba niya sila sa isang hakbang lang? Paano ito posible? Huminga ng malamig ang karamihan. Napatulala ang lahat sa kanilang nakita. Lalo namang kinilig ang mga taga North Pavilion. Ano ang kapangyarihang ito?
Ang galing sa pakikipaglaban ay hindi nagkakamali. Dapat siya ay hindi bababa sa parehong klase bilang isang Grandmaster. Gayunpaman, tila hindi nila maalalang nakita si Levi noon. Wala rin daw siyang kinakatawan na kahit anong paksayon. So sino siya? Ang bawat tao'y nag-iisip tungkol sa kung saang paksayon nagmula si Levi, kumbinsido na siya ang pinakamahusay na manlalaban ng ilang makapangyarihang paksayon at ipinadala doon upang lumaban. Ano ang sinabi niya kanina? Nabanggit ni Levi na naroon siya upang makita ang tatlong sage ng North Pavilion. Natawa ang isa sa apat na sumukong sundalo. Nakikita mo, guro, ano ang punto? Lahat kayo walang humpay na nagdedepensa pero sa huli, natalo kayo sa sobrang gulo. Dapat sinundan mo kami at sumuko. At least sa ganitong paraan, hindi ka masasaktan. Nahihiya ka ba ngayon? Nagtawanan ang apat na lalaki. Maya-maya ay ibinaling ni Levi ang tingin sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3320. Nakikipaglaban sa sino mang nakikita niya. Ang kanyang matalim na titig ay pumukaw ng isang pakiramdam ng takot sa loob ng kanilang mga kaluluwa, na nagdulot ng lamig sa kanilang gulugod. Gayunpaman, natitiyak nilang wala silang ginawang anumang bagay upang pukawin siya. Ito na ba ang pagkakataon mong magsalita? Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpaputok si Levi sa hangin. Fish, fish, fish. Isang hindi nakikitang lakas ang tumama sa kanila. Dahil nasa dulo na ng suntok, ang apat na lalaki ay pinalipad sa malayo. Hindi lang iyon, nagkawatak-watak ang laman sa kanilang mga mukha, na nag-iwan ng madugong gulo. Dumagundong. Kasabay nito, ang mga piniling sumuko kasama nila ay pinalipad din ng hindi nakikitang puwersa. Bawat isa sa kanila ay malubhang nasugatan. Pinulot nila ang kanilang mga sarili sa isang bola bilang tugon sa matinding sakit. Mga matatapang na salita para sa isang grupo ng mga backstabbers. Cool na komento ni Levi. Talagang hinamak niya ang mga nagtataksil. Gayunpaman, nagkaroon sila ng lakas ng loob upang patuloy na mag-chat. Maganda. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga mula sa Divine Tiger Palace. Hindi ba ibig sabihin nito ay kakampi natin siya? Nandito siya para talunin din ang North Pavilion. Dahil doon, naghiyawan sila. At ikaw, sapat na ako sayo. Lumingon si Levi at binaril ng nakamamatay na tingin ang pinuno ng Divine Tiger Palace. Bam! Mabilis na ibinaba ni Levi ang kanyang kamao para maghatid ng isa pang suntok. Fish! Sa kabila ng lahat ng pamamaraan na ginamit ng pinuno ng Divine Tiger Palace para ipagtanggol ang sarili, ito ay walang saysay. Napunit pa rin siya sa suntok. Damanak ang dugo sa buong lugar. Nang makita iyon, wala nang nangahas na magsalita pa. Sa hitsura nito, ang sinumang nagsalita ay garantisadong gagawin ang kanyang sarili sa susunod na target. Gayunpaman, ang mabangis na tingin ni Levi ay nakatuon pa rin sa 10,000 tao na sumalakay sa North Pavilion sa kabila ng lahat ay nananatiling tahimik. You guys asked me to buzz off now lang. Ang nakakapangilabot na tingin ni Levi ay bumalat sa bukid. Sa sandaling iyon, para bang may isang Diyos na bumaba sa lupa, na naging sanhi ng pagnanais ng iba na yumukod sa kanya. Ramdam na ramdam nila ang pressure mula sa titig ni Levi, sa sobrang takot ay halos mapaluhod sila. Parang sapat na ang titig niya para paghiwalayin sila mula sa loob palabas. Hindi. Wala sa nangyari. Nagsimulang tanggihan ito ng lahat habang mariing umiiling. Paano sila maglakas loob na aminin ito? Kung kanina pa nila nalaman ang nakakatakot na kapangyarihan ni Levi, sino ang maglalakas loob na magsalita man lang? Hindi lamang nila iiwasan na kutsain siya, ngunit iuntog din nila ang kanilang mga ulo sa lupa habang nagmamakaawa sila sa kanya na iligtas ang kanilang buhay. Iyon ang nangyayari sa sandaling iyon. Makapangyarihan sir, lahat tayo ay nasa iisang panig. Nandito tayong lahat para salakayin ang North Pavilion. Hindi na kailangang makipag-away sa isa't isa. Oo, gamit ang iyong kapangyarihan, dapat ay iniwan mo kami upang harapin ang mga natitirang sundalo ng North Pavilion. Hindi mo kailangang labanan sila. Sa katunayan, dapat mong labanan ang tatlong sage. Ang mga tao ay nagsimulang humingi ng pabor kay Levi. Sino ang kakampi mo? Nandito kayong mga tao para patayin ang tatlong sage. Nandito lang ako para magtanong sa kanila. Paano tayo pareho? Galit na saway ni Levi. Ha ha ha.
Kahit na alam mo ang trick na ito, Ginoo. Sinasabi ng lahat iyan. Sinimulan nilang gayahin ang mga dumating upang mahanap ang tatlong sage na may lihim na motibo. Nandito lang kami para manghiram ng isang bagay sa tatlong marunong. Nandito lang kami para magtanong sa kanila. Kinukutya nila. Sa pag-aakalang si Levi ay nagsasalita lamang ng matalinghaga, mabilis nilang ginamit ang pagkakataong iyon para makasama si Levi. Gayunpaman, sa katotohanan, lumalala ang impresyon ni Levi sa kanila. Magwala. Galit na galit si Levi. Bumagsak. Sa isang mabilis na paggalaw, nagpadala si Levi ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya na maaaring makapunit sa mga bundok at mahati ang mga dagat. Fish. Fish. Ang karamihan ng tao ay ganap na walang magawa laban sa gayong mga kapangyarihan at lahat ay ipinadala sa iba't ibang direksyon. 10,000 mandirigma ang nadurog sa loob ng isang segundo. Hindi ka panipaniwala. Nakakatakot ito. Ang maraming mga mandirigma ng Ecclesiastic Order ay ganap na walang pagtatanggol kapag nahaharap sa gayong mga kapangyarihan. Hindi mahalaga kung anong mga pamamaraan ang kanilang ginamit, mga banal na kasangkapan, o kahit na ang sining ng pagkonsumo, walang makakapagprotekta sa kanila mula sa nakakatakot na puwersa. Sa isang suntok lang, lahat ng elite ay natalo. Nang matapos si Levi, walang naiwan na nakatayo. Lahat ay bumagsak na may malubhang pinsala at umuungol sa sakit sa lupa. Muli, natigilan ang lahat. Walang sino man ang mag-aakalang ang ginawa ni Levi noon ay hanggang dulo lamang ng malaking bato. Nagsisimula pa lang siyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan noon. Nakakakilabot, sino siya sa lupa? Ang trump card ng North Pavilion. Ngunit nakipaglaban din siya sa mga taga North Pavilion. Nandito ba siya para sirain ang North Pavilion? Kung gayon, bakit siya lalaban sa mga dumating para salakayin ang North Pavilion? Sino ba talaga siya? At bakit niya inaaway ang sino mang nakikita niya?